Inayang lumabas ng lalaking ito ang babae, sinubukan siyang akitin, at nabigo. Ngunit hindi siya ang uri ng lalaki na tatanggapin ang pagtanggi. Kaya nagpa siya siyang sa pilitang kunin ang hindi sa kanya. Lumaban siya, ngunit sadyang napakalakas ng lalaki. Hindi ito para sa'yo. Lumabas ka. Ito na sana ang magiging pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Nariyan na si Astrid para nakawin ang kanyang inosenteng dangal. Ngunit nagkataong lumilipad sa himpapawid ang ating bida sakay ng kanyang dragon. Lumapag siya, sinuri ang sitwasyon, at nagtanong, hindi ba't labag ito sa batas? Kung ganoon niya, gagawa rin siya ng isang bagay na labag sa batas. Tuturuan niya ang duwag na ito ng leksyong hindi niya malilimutan. At maniwala ka, wala siyang ipapakitang awa sa kanya. Ngunit bago tayo umabot dyan, kailangan nating bumalik ng 200 taon. Isang lalaki ang natulog ng 200 taon. Pagkagising niya, nakita niya ang isang magandang babaeng matagal na palang naghihintay sa kanya. Sinabi ng demonyong babae na nais niyang magbayad ng utang na loob. Laking gulat niya dahil sa kanyang alaala, malinaw niyang pinaslang ang hari ng mga demonyo. 200 taon na ang nakararaan, tumayo si Abel sa harap ng lahat, at gamit ang kanyang huling lakas, tinapos ang paghahari ng hari ng mga demonyo. Naligo ang mundo sa liwanag, ngunit walang kahit na anong bakas ng init ang kanyang mga mata. Pagkatapos, hinanap siya ni Roy, ang bayaning namuno sa kanilang grupo. Sinabi sa kanya ni Roy na payapa na ang mundo, at sa makatuwid, hindi na kailangan ang kanyang mga matang amber. Sa mundong ito, isinisiwalat ng kulay ng mga mata ang kakayahan sa mahika. Ang pulang mata ay para sa apoy, asul na mata para sa tubig, berdeng mata para sa hangin, at ang sa kanya, isang ginintuang amber na kayang saklawin ang lahat ng katangian. Ang mga matang iyon ay simbolo ng pinakamataas na kapangyarihan, ngunit kahawig na kahawig din ito ng sa mga demonyo. Paliwanag ni Roy, oras na magkaroon ng kapayapaan, tiyak na maglalaban-laban ang sangkatauhan. Pagdating ng panahong iyon, tanging isang masamang pangitain na lang ang tingin sa mga matang iyon. Naghanda sila ng isang liblib na villa sa isla para sa kanya, umaasang doon na niya gugugulin ang kanyang mga araw sa isang tahimik at lihim na pamumuhay. Bumagsak ang puso ni Abel sa kawalan, tinusok ng matinding pagtataksil, ilang taon silang lumaban ng magkakasama, ngunit pagtataksil at pagpapatapon lamang ang kanyang napala. Sa huli, mahinahon siyang pumayad. Mawawala siya sa paningin nila, ngunit hinding-hindi siya tutuntong sa magandang hawlang iyon. Tumalikod siya at naglakad palayo, subalit wala siyang nararamdamang galit para sa mga dating tinawag niyang kasama. Ang puot niya ay inilaan lamang para sa mundo, isang mundong walang puwang para sa isang pares ng mga matang amber. Sa kalaunan, lumayo siya patungo sa kailaliman ng kabundukan, inilaan ang kanyang buong buhay upang gawing totoo ang mahika ng reinkarnasyon sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sibilisasyon. Pumatak ang isang patak ng gayuma sa kabaong, nagbukas ng daan patungo sa hinaharap. Inasam niyang maglakbay 200 taon sa hinaharap. Naniwala siyang isa itong bagong mundo, isang mundong kayang tanggapin ang mga matang amber. Mahinahon siyang humiga sa loob ng kabaong at hinayaang malunod ang kanyang kamalayan sa mahabang kadiliman. Pagkaraan ng hindi malamang panahon, isang bugso ng kapangyarihan ang bumasag sa takip nito mula sa loob. Nahihirapan siyang bumangon at agad naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Maliit at manipis ang kanyang mga paa at kamay, malinaw na ito ay katawan ng isang bata. Sa sobrang tagal na hindi nagamit, pansamantalang naging mahirap kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Mukhang nagtagumpay ang reinkarnasyon. Ito ang mundo makalipas ang 200 taon sa hinaharap. Nanahan ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang musmos na bata. Pagkaraan ng 200 taon, wala na rin namang makakaalala kung ano ang kanyang hitsura. Bigla na lamang, isang mahina ngunit kapansin-pansing presensya ang nagpaalerto sa kanya. Ito ay ang aura ng mga demonyo, unti-unting lumalapit sa kuweba, na may magagaang yapak. Baka isang babae. Paano siya nakalusot sa mahikal na harang? Talaga bang humina na ng sobra ang harang sa loob ng 200 taon? Gamit ang katawang ito, hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang kapangyarihang kaya niyang ilabas. Bahagyang natulak ng kaunti ang pinto. Ang panandaliang pagkakataong ito lang ang kanyang pag-asa. Tinipon niya ang kanyang mahika, determinadong umatake muna gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Naipon ang liwanag sa kanyang palad, ngunit napahinto siya ng mismong sandaling pakakawalan na sana niya ito. Puwersahan niyang pinigilan ang mahikang muntik ng makawala. Nakatayo sa pintuan ng isang balingkinitang dalaga. Mababaka sa buong mukha niya ang matinding pagkamangha, hindi amber. Ang mga mata niya ay kasing linaw ng asul na tubig, isang tao. Paano kaya siya nakalusot sa harang para makarating dito? Bumagsak sa lupa ang hawak na basket ng babae. Napaluhod siya. Kusang namuo ang kanyang mga luha at umagos sa kanyang magagandang pisngi. Sinabi niyang matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Labis na natigilan si Abel. Wala siyang alaala sa babaeng nasa kanyang harapan, ngunit nang pinunasan nito ang kanyang mga luha. At bigla niyang napagtanto. 200 taon na ang nakararaan, naawa siya sa isang batang demonyong babae. Rinig na rinig pa rin sa kanyang mga tainga ang galit na pagtutol ng kanyang mga kasamahan, ngunit pinrotektahan niya pa rin ito. Noon, ganoong-ganoon din siyang magpunas ng kanyang mga luha.
Hindi niya maiwasang mapansin na hindi pa rin nagbago ang kanyang pagiging iyakin, kaya ang maliit na batang demonyo ay lumaki na pala. Binanggit niya ang pangalang muntik na niyang makalimutan, Lilith. Mga sariwang luha ang pumatak sa kanyang mukha, subalit ngumiti siya, kinukumpirmang siya nga si Lilith. Sinabi niyang inabot siya ng higit 100 taon sa paghahanap sa kanya para suklian ang kabutihang ipinakita niya rito. Doon lamang siya dumating pagkatapos malaman ang lokasyon ng pinaghimlayan ng kanyang reinkarnasyon. Pagkatayo nito, napagtanto ni Abel na hanggang dibdib na lang niya ang babae. Napangiti siya ng may panghihinayang, naisip kung gaano kahina ang kanyang ginawang harang. Ngunit mas ikinabahala niya ito, hindi na amber ang kanyang mga mata na naaalala niya. Minsan itong naging kulay ng kanyang kaluluwa. Talaga bang nagawa niyang talikuran ito? Walang paliwanag na ibinigay si Lilith. Sa halip, iniangat niya ang kanyang kamay at tinanggal ang pampabalat kayo sa kanyang mga mata. Dalawang maninipis na asul na desi at tuluyan nitong binago ang kulay ng kanyang mga mata. Napanumbalik ang kanyang matang amber. Tinaas niya ang dalawang may kulay na contact lens. Walang masabi si Abel habang umaapaw sa kanya ang isang alon ng masalimuot na emosyon. Noon, hindi mabilang na buhay ang nilamon ng digmaan nang dahil lang sa kulay ng kanilang mga mata. Napakaraming dugong dumanak, para lang sa isang bagay na maaari palang ayusin ng dalawang manipis na desi ngayon. Ibinalot ni Lilith ang isang mainit na scarf sa kanya, upang gisingin siya sa kanyang pag-isip. Naghanda siya ng bahay sa malapit at nilayong ilayo siya sa nagyayelong kuwebang ito. Paglabas nila sa kuweba, humampas sa kanilang mga mukha ang isang napakalamig na hangin. Tumanaw siya sa malayong nayon. Maaari lamang niyang isipin kung gaano katagal nang hinihintay ng babae ang araw na ito. Napuno ang bagong tahanan ng mga bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Umani ng kuryosidad sa kanya, lalo na ang kumikinang na bumbilya, ngunit mas lalong nagpainit sa kanyang puso ang pribadong silid-aklatan. Alam ni Lilith na pagbabasa ang kanyang pinakamahal, at iyon din ang pinakamabilis na paraan upang maunawaan ang bagong panahong ito. Taimtim siyang nagpasalamat sa kanya. Kung sa bagay, 200 taon na ang nakararaan, ang mga aklat ay napakahalaga at bihira. Nagpakalunod siya sa pagbabasa ng mga libro para maintindihan ang hindi pamilyar na bagong mundong ito. Ayon sa mga teksto, karamihan sa enerhiya sa panahong ito ay nagmula sa mga magic stone. Ang pagpuproseso ng mga magic stone ang nagtulak sa mabilis na pag-unlad ng sibilisasyon. Kahit ang mga bumbilya ay pinapagana ng enerhiya mula sa mga magic stone. Naisip niya na siguro napakadali ng buhay ng mga mage sa panahong ito. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa pero unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Laking gulat niya sa mga natuklasan niya sa mga libro. Matindi ang ibinagsak ng pangkalahatang pamantayan ng mahika. Ang mga itinuturing na malalakas na spell ngayon ay alam ng lahat ng bata sa panahon niya. Ang mas malala pa, lantaran ang mga mali sa mga nakatalang spell rune sa mga libro. Ang pagsasanay gamit ang mga paraang ito ay hahantong lang sa palpak o mas malala sa pagsabog. Malayo na ang narating ng teknolohiya sa mundong ito, pero nakakaawa ang ibinagsak ng mahika. Biglang may narinig siyang tunog sa labas ng pinto, at hindi iyon kay Lilith. Hindi pamilyar ang presensyang iyon at wala si Lilith sa paligid. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang batang uhugin ang sumilip sa loob. Nakangiting nagtanong ang bata kung siya ba ang nakababatang kapatid ni Lilith. Naguluhan si Abel. Ano bang pinagsasasabi ng batang ito? Mayabang na nagpakilala ang bata bilang si Ted, at idineklara nitong gagawin niyang alalay si Abel. Nakaramdam ng matinding pagkadismaya si Abel. Base sa magara nitong pananamit, halatang galing sa pamilya ng mga maharlika ang bata. Kalmado niyang tinanggihan ang karangalang iyon, pero nagsimulang mangulit at magmaktol ang bata. Iginigiit ng malakas na wala siyang magagawa kundi pumayag. Dahil sagad na sa pasensya, naisip ni Abel na itaboy ang bata sa pinakamadaling paraan. Binalaan niya ang bata at sinadyang ipakita ng malinaw ang kulay ng kanyang mga mata. Talaga namang nagulat ang bata. Akala ni Abel ay gumana ang plano niya, pero biglang humalakhak ng malakas si Ted. Tuwang-tuwa siyang sumigaw na ito ang unang beses niyang makita ang maalamat na mga matang amber. Hindi maintindihan ni Abel kung bakit hindi natakot ang bata. Saktong may dumating na mas nakatatandang lalaki para patigilin ang kapatid niya. Siya ang kuya ni Ted na si Boss, at pinagalitan nito si Ted sa panghihimasok sa bahay ng iba. Pero atat na atat si Ted na ituro si Abel para ipagmalaki ang nadiskubre niya. Nang makita ni Boss ang mga matang amber ni Abel, tila naintindihan na niya ang lahat. Sinabi niya na panay ang papuri ni Lilith sa husay ng kapatid niya, pero baka sa boses niya ang pagkadismaya nang makita ang totoo. Lumapit si Ted para ipaliwanag na ang ibig sabihin ng mga matang amber na parang sisiyo ay walang kakayahang gumamit ng anumang klase ng mahika. Sa loob-loob ni Abel ay laking gulat niya. Kabaliktaran ito ng lahat ng alam niya. Kailangan ng matinding pagsasanay para mailabas ang tunay na lakas ng mga matang amber. Pero kapag nakabisado na, kaya nitong kumontrol ng malalakas na mahika sa bawat elemento. Noon, kinainggitan ang kapangyarihang iyon pero kinatakutan at iginagalang din ng lubos. Pinagalitan ni Boss ang kapatid sa masasakit nitong salita, pero sinundan rin naman ito ng sarili niyang pang-insulto. Sinabi niya na ngayon, pwede nang mabuhay ng masaya kahit walang mahika, at ipinahiwatig na alagaan si Abel nang naayon sa kalagayan nito.
Nandidiri si Abel sa isip niya. Tinatrato siya na parang isang taong walang silbi. Pilit na pinauwi ni boss ang kapatid niya para magsanay ng mahika. Bago umalis, hindi napigilan ni Ted na lumingon para asarin ulit ang matang sisiw ni Abel. Nakatitig lang si Abel habang pabagsak na sumara ang pinto at nakaramdam ng matinding pagkaawa sa sarili dahil sa nangyari. Sa sandaling iyon, bigla niyang naintindihan ang kasaysayang binabasa niya. 100 taon ng payapa ang mundo. Ang lahi ng mga demonyo ay naging isang alamat na lang. Ang mga matang amber na kamukha ng sa mga demonyo ay natural na hindi na nagdudulot ng takot. Sa mapayapang panahon kung saan bumagsak na ang pamantayan ng mahika, ang mga matang nagpapakita lang ng halaga matapos ang maraming taon ng pagsasanay ay naging katatawanan na lang. Mula sa pagiging inuusig noon hanggang sa kinukutya ngayon, tila hindi na niya makakamit ang simple at ordinaryong buhay na inaasam niya. Maya-maya pa'y dumating si Lilith at inalis siya sa pag-iisip. Nang makita ang suot niya, naintindihan agad ni Abel kung ano ang trabaho niya. Bahagyang umikot si Lilith at nagtanong kung bagay ba sa kanya, nakaramdam ng pag-init ng mukha si Abel at tapat na sumagot na. Ngayon, naglaho na rin ang mga gumugulo sa isip niya. Naintindihan na niya kung bakit kailangan nitong itago ang mga matang amber. Paglipas ng 200 taon, tuluyang nagbago ang pananaw sa mga matang amber. Naging malungkot ang ekspresyon ni Lilith. Kinuwento niya kung paano bumagsak ang lahi ng mga demonyo sa loob ng 200 taon simula nang talunin ng mga bayani ang hari ng mga demonyo. Pinagpapatay at inubos ng mga tao ang natitirang mga demonyo at halatang bumagsak din ang pamantayan ng mga mage. Sumang-ayon siya at nang hinayang na kahit ang katotohanan sa nakatagong lakas ng mga matang amber ay nakalimutan na. Pagkatapos ay may bigla siyang itinanong. Kung bilang isang demonyo, may galit ba siyang kinikimkim laban sa mga tao at sa kanya? Ngumiti lang ng malumanay si Lilith at dahan-dahang umiling. Naalala niya kung paano itinaya ni Abel ang buhay nito para protektahan siya noong bata pa siya at isinama siya kung saan-saan. Hindi lang mahika ang itinuro nito sa kanya, kundi pati na rin kung paano mabuhay kasama ng mga tao. Tumayo siya at nang may tahimik pero matibay na determinasyon, inihayag ang damdaming matagal na niyang itinatago. Inamin niya na matagal na siyang baliw at patay na patay sa kanya. Pagkatapos ay humiling siya. Sa banyong puno ng usok, dahan-dahan niyang pinunasan ang likod ni Abel. Bahagyang natataranta, ipinaalala ni Abel kung ano ang maaaring ibig sabihin ng ganitong eksena. Tumawa lang siya ng mahina, at sinabing sa hitsura nitong bata, hindi masyadong nakakakumbinsi ang sinasabi nito. Gayunpaman, ang makita lang bilang isang babae sa mga mata nito ay sapat na para sumaya siya. Nang gabing iyon, natulog sila sa iisang kama. Ito ang unang beses sa loob ng 200. Ang unang pagkakataon na nakatulog siya ng mahimbing at walang panaginip. Sa mga sumunod na umaga, sabay silang kumakain ng almusal. Sa araw, nagkukulong siya sa pagbabasa ng mga libro para sagapin ang kaalaman ng panahong ito. Pero tuwing hapon, sirang-sira ang kapayapaan niya dahil sa isang epal na bisita. Bigla-bigla na lang pumapasok ang batang maharlika na si Ted at nagmamakaawang makipaglaro siya. Wala siyang oras para sa mga bata kaya palagi siyang nag-isip ng paraan para makatakas. Isang araw, dumiretso siya sa bintana at gumamit ng isang simpleng spell. Habang nalalaki ang mga mata at nakanganga si Ted, magaan siyang tumalon papunta sa bubong ng kapitbahay. Wala pa yon sa kalingkingan ng dati niyang kakayahan, pero sapat na yon para magpasikat. Biglang nag-apoy ang espiritu ng pakikipagkumpetensya ni Ted. Sinubukan niyang ipunin ang sarili niyang mahika para tumalon palabas ng bintana. Umiling-iling ang katawan niya, halos hindi man lang umangat sa sahig. Nagkalat at hindi makontrol ang mahika niya. Nakita agad ni Abel kung ano ang problema. Hindi niya kailanman mapapanatili ang ganoong klaseng pagkontrol. At gaya ng inaasahan, nawala ng mahika si Ted. Tumili siya at nahulog pababa sa mga halamanan. Tumalon si Abel para tingnan siya, pero biglang sumugod sa kanya ang napahiya at galit na si Ted. Mahinang tinapakan ni Abel ang likod nito at ginamit na tuntungan para tumalon patabi. Diretsong sumalpok si Ted sa pader. Nang makita ang batang sapo ang ilong dahil sa sakit, naisip ni Abel na matibay rin pala ang batang ito. Kung magsasanay ito ng 20 taon, baka maging isang maayos na mage ito. Galit na galit si Ted dito, at sinumbatan ang alalay niya na ang kapal ng mukhang kausapin siya ng ganoon. Kalmadong itinanggi ni Abel na tauhan siya ng sinuman, pero biglang may pumasok sa isip niya. Agad niyang binawi iyon, at sinabing pumapayag na siyang maging tauhan ni Ted. Lumiwanag ang mukha ni Ted sa tuwa, pero sinabi ni Abel na may isang kondisyon. Naisip niya ang mainit na scarf na ibinigay sa kanya ni Lilith. Sinabi niya kay Ted na kung maagaw nito ang scarf bago lumubog ang araw, malugod niyang kikilalanin si Ted bilang kanyang kuya. Inisip ni Ted na madali lang ito kaya agad siyang pumayag. Gayunpaman, may sariling plano si Abel sa isip niya. Dahil araw-araw ring aabalahin ng batang maharlikang ito ang pagbabasa niya, mas mabuting gamitin na lang niya ito bilang magandang kapartner sa pisikal na pagsasanay. Sumugod si Ted papunta sa kanya na may nag-aalab na determinasyon. Tumalon si Abel paakyat sa bubong. Dahil sa ginawa niya, mas lalong nag-alab ang kagustuhang manalo ni Ted. Tumalon din siya pero pabagsak siyang bumangga ng diretsyo sa pader.
Palihim na umisi si Abel. Napakalaki ng agwat ng kakayahan nilang dalawa. Pero sinubukan ulit ni Ted, at sa pagkakataong ito ay nakasampa na siya. Sinimulan niya ang seryosong paghabol. Medyo nagulat dito si Abel. Sa pagkakataong ito, hindi gumagamit ng enhancement magic si Ted. Umaasa lang siya sa purong pisikal niyang kakayahan. Habang iniiwasan siya ni Abel, kalmado niyang pinagmasdan ang humahabol sa kanya, karaniwang itsura. At mukhang hindi rin siya ganoon katalas, walang bakas ng katalinuhan sa kanya. Tanging ang kanyang stamina at labis na pagpupursige ang kapansin-pansin. Nawalan muli ng balanse si Ted sa bubong at bumagsak ng malakas. Gusto niyang malaman kung bakit hindi man lang napapagod ng kahit kaunti si Abel. Sinadya ni Abel na tanungin kung naghahanap lang siya ng dahilan para sumuko. Gaya ng inaasahan, napilitan si Ted na bumalik sa paghabol dahil sa mga salitang iyon. Pero sa paningin ni Abel, nakakabagot sa bagal ang mga galaw nito. Sa huli, ubos na ubos ang lakas ni Ted at bumagsak na lang bigla. Kahit na, ang katotohanang tumagal siya ng 20 minuto ay higit pa sa inaasahan ni Abel. Tumalikod siya para bumalik sa kanyang silid-aklatan, handa nang tapusin ang kalokohang ito. Pero pagdaan niya sa bintana, hindi sinasadyang nahagip ng paningin niya si Lilith. Nasa loob siya, kinakausap ang batang master na si Boss. Palihim na gumamit ng mahika si Abel para patalasin ang kanyang pandinig. Narinig niya si Lilith na magalang pero matatag na tinatanggihan kung anuman ang inalok ni Boss. Agad na nagwala sa galit si Boss at isinigaw kung ano pa ba ang posibleng hinahanap nito. Tila ang isang batang maharlika na may ganitong marupok na pride, tulad ng inaasahan, ang tipo na hirap tanggapin ang pagtanggi mula sa isang babae. Pero mahinahong ipinaliwanag ni Lilith na wala itong kinalaman sa pagiging hindi kontento. Dahil lamang ito sa may nagmamay-ari na ng puso niya. Kahit si Abel na nakikinig sa labas ay natigilan sandali sa mga salitang iyon. Naggalit ang mga ngipin ni Boss. Tinanong niya kung ang taong iyon ba ay ang kapatid nitong si Abel. Sandaling natahimik si Lilith. Pagkatapos ay ngumiti siya at inamin niyang, gulat na gulat si Abel. Isang unos ng emosyon ang namumuo sa loob niya. Nanginig sa galit si Boss, ininsulto siya, at tinawag na walang hiya dahil nagkagusto siya sa sarili niyang kapatid. Sa salitang walang hiya, naging kasing lamig ng yelo ang tingin ni Abel. Sa bagay, hindi niya talaga kapatid si Lilith kahit kaunti. Pero ang pagpapanggap na magkapatid ang pinakamadaling paraan ng pagtatago para sa kanila sa ngayon. Talagang nakakainis pakinggan ang masasakit na salita ni Boss, pero diretsahan din siyang tinanggihan. Dahil sa kaawa-awang kalagayang iyon, nagpasya si Abel na palagpasin na lang iyon. Mula ng araw na iyon, naging parang maliit na anino si Ted na laging nakabuntot kay Abel. Ang pakikipaglaro sa batang maharlika ay tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na gawain niya. Pagkaraan ng ilang araw na pagmamasid, may napansin si Abel. Kahit na may nag-aalab na mga mata si Ted na bagay sa fire attribute magic, wala siyang lohikal na pag-unawa para sa mga high-level na elemental spell. Ang likas na talento para bumasa at gumawa ng mga rune sa isang iglap, malinaw na wala siya niyon. Gayunpaman, nakadiskubre rin si Abel ng ibang klaseng talento sa kanya. Pagdating sa physical enhancement magic, may kamanghamanghang likas na intuition at kakayahan si Ted. Ang ganitong uri ng mahika, na hindi umaasa sa lohika, ay baka saktong-sakto para sa kanya. Sumugod ulit sa kanya si Ted na puno ng pananabik. Napansin ni Abel na sa loob lang ng ilang araw, malaki na ang iniunlad ng bata. Nang sandaling iyon, nakita sila ni Boss mula sa bintana, at mariing nakatitig sa dalawang figura sa bubong. Walang kahirap-hirap na iniwas ni Abel ang kamay ni Ted, habang kaswal na sinabing napakabagal ng mga galaw nito. Gulong-gulong si Ted sa bubong at medyo malayo rin ang naging padulas sa nyebe. Nagpupumilit siyang tumayo, nabakas ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Pero dumulas ang paa niya at tuluyan siyang nawala ng balanse. Sumigaw siya ng mahulog sa gilid at malakas na bumagsak sa lupa. Agad na bumalong ang mga luha sa mga mata ni Ted. Agad na tumalon pababa si Abel, sinuri ang sitwasyon, at naghinalang may baling buto ito. Sisimulan na sana niyang gumamit ng healing magic, pero sakto namang sumugod si Boss na sumisigaw. Buong lakas niyang itinulak palayo si Abel. Lumuhod siya sa tabi ng kapatid at sinabing siya mismo ang gagawa ng recovery magic. Medyo nagulat si Abel. Kaya bang gumawa ng healing magic ng taong walang gray na mga mata? Pero naging matalas ang tingin ni Abel dahil sa berdeng liwanag ng mahika mula sa mga kamay ni Boss. Mukha itong kapanipaniwala sa labas, pero lalong lumalakas ang mga sigaw ni Ted sa sakit. Agad na pakiramdam ni Abel na may malaking mali. Ang tamang pagpapagaling ng buto ay parang pagbubuo ng mga bloke. Lagi kang nagsisimula sa malalaking bloke bilang pundasyon. Pero baligtad ang ginagawa ni Boss, ipinipilit niya ang malalaking bloke sa maliliit. Isa lamang itong ilusyon ng pagpapagaling na panlabas lang. Ang istruktura sa loob ay isang malaking gulo. Ang ganitong pagkakabit ay magdudulot ng malagim na kahihinatnan. Mabilis na sumigaw si Abel na kailangang gamutin siya agad ng doktor, pero sumigaw pabalik si Boss sa galit. Hindi lugar ng isang karaniwang tao na utusan siya. Inakusahan niya si Abel na siyang may kasalanan sa pagkahulog ni Ted at ipinaalam na si Ted ay isang maharlika, ang kagalang-galang na ikalawang anak ng pamilya Langbert. Paulit-ulit siyang nagbato ng mga insulto kay Abel at tinawag siyang probinsyanong basura na may mababang uring mga mata.
Idineklara niyang hinding-hindi niya palalampasin ang sinumang sisira sa dignidad ng maharlika niyang pangalan. Hinugot ang kanyang mahabang espada at naghamon ng duelo si boss. Natigilan sa kinatatayuan si Abel, punong-puno ng pagkasawang pagtanggap, dahil nakahandusay pa rin sa lupa si Ted at umuungol sa sobrang sakit. Ang pagduduelo sa ngayon ay hindi ang pinakamatalinong desisyon, pero nakakuha ng atensyon ang gulo na mas nagpapahirap sa sitwasyon. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang hamon. Inihayag ni boss ang mga patakaran at mapagbigay na nag-alok na bigyan siya ng kalamangan. Tinanggihan ni Abel ang kanyang kabaitan. Gusto na lang niyang tapusin ito ng mabilis. Ang pagwawalang bahalang iyon ang umubos sa pasensya ni boss. Bumitiw siya ng isang galit na sigaw at inilabas ang ipinagmamalaki niyang finishing technique. Isang spell na tinatawag na wind cleave ang humati sa hangin ng may napakalakas na puwersa. Umiwas si Abel ng walang kahirap-hirap. Hiniwa ng pag-atake ang malaking puno sa likod niya at malinis na nahati sa dalawa. Tahimik siyang nagmasid. Katamtaman lang ang lakas nito, ngunit pambihira ang bilis ng pagcast niya. Noon, halos walang ibang nakakagawa ng ganoong kabilis kundi siya lang. Pero malinaw na wala sa ganoong level ang kakayahan ng kalaban sa harap niya. Siguradong nasa kakaibang disenyo ng espadang iyon ang sagot. Ngumisi si Bas ng may pagmamalaki, tinatanong kung ngayon lang ba siya nakakita ng magic tool. Ipinagmalaki niya ang lakas ng espada, at sinabing nakakatulong ito sa pagbuo ng mga spell. Pagkatapos ay iwinasiwas niya muli ang espada, at naglunsad ng isa pang matinding pag-atake. Sa pagkakataong ito, nahagip ng paningin ni Abel ang mga rune sa talim. Biglang naging malinaw ang lahat. Tumalo ng mataas si Bas, determinadong talunin siya gamit ang purong lakas. Matinding pagod lang ang naramdaman ni Abel. Sa isang simpleng kumpas, pinawalang bisa niya ang matinding pag-atake gamit ang kanyang kamay. Bakas ang pagkabigla kay Bas. Naintindihan na ngayon ni Abel na ang mga magic tool ang pinakadahilan ng pagbagsak ng mga mage. Ang labis na pag-asa sa mga maginhawang kagamitan ang nag-alis sa kakayahan ng mga tao na mag-isip para sa kanilang sarili. Nagdesisyon siyang tapusin na ang kalokohang ito at iparating sa lalaking ito kung ano ang tunay na kapangyarihan. Nag-ipon siya ng konsentrasyon at nabuo ang parehong wind cleave sa kanyang mga kamay. Ngunit ang laki at lakas nito ay malayo sa kung ano ang nauna. Wala nang matakbuhan si Bas dahil sa mapangwasak na ipo-ipo. Tumalsik siya at bumagsak sa lupa ng walang kalaban-laban, at nagpipigil pa si Abel sa lagay na yon. Ayaw pa ring sumuko ni Bas, nagbubuga pa rin ng mabibigat na pang-insulto. Kasunod nito, isang palda ang biglaang lumitaw sa harapan niya. Walang pag-aalinlangang itinaas ni Lilith ang kanyang paa, at sinipa siya ng diretsyo sa mukha. Muling tumalsik si Bas. Kasinlamig ng yelo ang boses ni Lilith. Dahan-dahan niyang sinabi na kaya niyang palagpasin ang mga pang-insulto sa kanya. Pero hindi niya palalampasin ang sinumang patuloy na umiinsulto kay Lord Abel. Tiningnan niya siya mula sa itaas, puno ng malamig na banta ang kanyang mga mata. Halos mamatay sa takot si Bas sa biglaang kalupitan nito. Wala nang nagawa si Abel kundi magsalita at awatin si Lilith. Idineklara ng doktor na kakailanganing magpahinga ni Ted ng kalahating taon. Nanlumo ng husto si Abel. Para sa isang masiglang bata na tulad ni Ted, para na rin itong pagkakakulong. Habang nakatayo sa labas ng bintana, pinakinggan ni Abel ang diagnosis, habang nakakunot ang kanyang noo. Sobrang tagal ng 6 na buwan. Nang makatulog na si Ted, isang teleportation magic circle ang tahimik na lumitaw. Lumabas si Abel, buong loob na makialam sa mas direktang paraan. Balak sana niyang subukan ang pamantayang medikal ng panahong ito, pero isinantabi niya muna ang ideyang iyon. Nag-ipon ng mahika sa kanyang mga kamay, at binalot nito ang mga sugat ni Ted. Una, binura niya ang bawat bakas ng mahika ni Boss. Pagkatapos, gamit ang mas pinong pamamaraan, pinagdugtong niya ang mga buto at pinabilis ang paggaling. Sa buong prosesong ito, payapang natutulog si Ted. Sa pagtingin sa kanyang natutulog na mukha, nakaramdam si Abel ng matinding pagkonsensya. Bago siya umalis, dahan-dahan siyang bumulong, patawad. Kinaumagahan, binuksan ni Abel ang pinto at nakita si Boss na nakatayo roon at kalbo na ang ulo. Halos hindi niya ito makilala, at nag-aalangang tinawag ang pangalan nito. Agad na sumabog sa galit si Boss na parang natapakan, labis na nagwala. Pero sa sumunod na segundo, nakatanggap ng malakas na suntok ang likod ng kanyang ulo. Ito ay ang kanyang amang si Ivan. Lumuhod ito sa isang tuhod at humingi ng tawad sa kalokohan ng kanyang anak. Hindi maintindihan ni Bas kung bakit yuyuko ang kanyang ama sa isang hamak na commoner. Isa lang siyang nakababatang kapatid ng kanilang katulong. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng isa pang suntok mula sa kanyang ama. Ibinunyag na ni Ivan ang katotohanan. Hindi sa kinuha ng kanilang pamilya si Lilith, kundi ang kabaligtaran. Si Lady Lilith pala ang nagpapasweldo sa buong pamilya nila simulat sa pool. Natigilan si Boss sa kanyang kinatatayuan, nawasak ang kanyang buong paniniwala, at sa wakas ay naintindihan na ni Abel. Ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya ay nasagot na rin sa wakas. Matagal na siyang nagtataka kung bakit si Lilith, isang mataas na ranggong demonyo, ay nanatiling mababa ang posisyon. Isa pala itong karunungan ng mga demonyo para mabuhay sa lipunan ng mga tao, na sa labas ay nagpapanggap na masunuring tagapaglingkod habang tahimik at matalinong ginagamit ang kapangyarihan ng mga dugong bughaw mula sa likuran.
Pagkatapos noon, naglaho si boss sa bayan. Sabi-sabi na pumunta siya para mag-aral sa isang sikat na Magic Academy. Inilapit ni Ivan si Ted at ikinuwento sa kanya ang nakaraan. Noong bata pa si Ivan, inatake siya ng isang halimaw sa gubat. Si Lilith ang nagpakita na parang isang banal na nilalang at iniligtas ang buhay niya. Pagkatapos noon, tinulungan niya ito sa maraming paraan at itinuro sa kanya ang kaalaman tungkol sa mahika. Anuman ang formal nilang relasyon, siya ang tagapagtaguyod at kapitbahay na labis niyang ginagalang. Sinabihan niya si Ted na makitungo ng maayos sa magkapatid na yon. Nakangiting sumang-ayon si Ted. Matagal na niyang itinuturing si Abel bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nang hapong iyon, palihim na pumasok si Ted sa study room ni Abel gaya ng dati. Pero sa pagkakataong ito, tinawag niya itong master ng may malapad na ngiti. Napabuntong hininga si Abel paglingon, nagtataka kung anong kalokohan na naman ang naiisip ng bata. Lumipas ang 2 taon sa gitna ng mga bangayan at tawanan. Isa ito sa mga bihirang panahon ng kapayapaan sa mahabang buhay niya. Unti-unting nakilala ni Abel ang mundong ito 200 taon sa hinaharap at nawala na rin ang kakulitan ni Ted. Napakabilis ng naging pag-unlad ng kanyang mahika. Kaya na niya ngayong gumamit ng fire magic ng may tunay na husay at hindi na pwedeng baliwalain ang lakas nito. Pinanood siya ni Abel ng may ngiti ng tunay na paghanga. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Ted na kumuha ng entrance exam kasama niya bukas. Napatigil si Abel sa imbitasyon. Tinanong niya si Lilith, bakit ang isang taong narating na ang rurok 200 taon na ang nakalilipas ay kailangan pang mag-aral ngayon. Pero sumagot pabalik si Lilith, kung hindi siya papasok sa akademya, paano niya balak mabuhay? Sinabi niyang magiging adventurer siya tulad ng dati. Pero ipinaalam sa kanya ni Lilith na 10 taon nang tinanggal ang propesyong adventurer. Sa panahon ng kapayapaan, isa itong propesyon na walang silbi. Ipinunto niya na kung gusto niyang magtrabaho sa anumang may kinalaman sa mahika, kailangan ang formal na edukasyon. Tapos idinagdag niya ng may mapanuksong ngiti kung gusto ba talaga nitong manatili na lang bilang alaga niyang lalaki. Ang mga salitang iyon ang nagpamigay sa kanya, kaya pumayag siyang kumuha ng exam. Kinabukasan, masayang iginya siya ni Ted papasok sa tarangkahan ng pinakasikat na Magic Academy sa kaharian. Sa likod ng malalaking tarangkahan, sinundan sila ng mga bulungan at mapanghamak na tingin na parang mga anino. Pinag-uusapan ng mga nakapasok na estudyante sa likod nila ang kanyang mababang uring mga mata nang hindi man lang nag-aabala na hinaan ang kanilang boses. Kinutya nila kung gaano nakababa ang akademya para payagan ang isang tulad niya na kumuha ng entrance exam. Naisip ni Abel na sadyang napakasama ng ugali ng mga batang nobleng ito. Pero si Ted na nasa tabi niya ay nanggagalaiti na sa galit, matapang na ipinagtatanggol siya. Nang sandaling iyon, isang malinaw at matalim na boses ng babae ang umalingaw-ngaw at nagpatahimik sa kanila. Inakusahan niya sila sa pagtutulungang siraan ang isang tao ng patalikod, isang ugaling hindi nararapat para sa mga dugong bughaw. Lumingon si Abel at nakita ang pamilyar na sagisag na kumikinang sa dibdib ng babae. Naramdaman niyang nakita na niya ang sagisag na yon sa kung saan noon. Mayabang na tinanong ng mga pasimuno kung sino siya at taas noong nagpakilala ang dalaga. Siya ay si Alisa, at ang layunin niya ay maging isang mahusay na salamangkero na magmamarka sa kasaysayan. Tila hindi maiiwasan ang isang sagupaan. Gusto siyang turuan ng leksyon ng iba dahil sa pagiging mapangahas niyang kandidato. Tahimik na umatras si Alisa at pagkatapos ay may kuminang natalim. Ang matalim na dulo ng kanyang espada ay nakatutok ng direkta sa kanila, malinis at mabilis ang bawat galaw. Sa isip-isip ni Abel ay talagang kahanga-hanga ang kanyang husay sa paghawak ng espada. Malamig na sinabi ni Alisa na umalis sila sa paningin niya. Pahiyang umatras ang mga pasimuno at nag-iwan ng banta para isalba ang kanilang dignidad bago umalis. Naramdaman ni Abel na dapat siyang magpasalamat, kaya tinawag niya ito para pahintuin. Hindi huminto si Alisa, kaya inabot niya ito para pigilan, pero malakas na tinabig ng dalaga ang kanyang kamay. Mataray na sinabihan ni Alisa si Abel na isa lamang siyang pangkaraniwang tao at wala siyang karapatang hawakan siya. Niliwanag niyang kinasusuklaman niya ang mga taong nagsasalita ng patalikod. Wala siya roon para tumulong sa isang pangkaraniwang tao. Tinalikuran niya sila at naglakad palayo, sinasabing interesado lamang siya sa mga taong may tunay na lakas. Muling nagalit si Ted sa kanyang kayabangan. Sumigaw siya na wala siyang ideya kung ano ang tunay na lakas. Gayunpaman, pinanood ni Abel ang paglayo niya habang bumabagabag sa isip na nakita na niya ang mukhang iyon noon. Sumunod naman ang pasulat na bahagi ng entrance exam. Para kay Abel, nakakatawa ang dali ng pasulat na pagsusulit hanggang sa umabot sa huling paksa, ang magical engineering, kung saan biglang naging mahirap ito. Ang huling tanong na iyon ay malinaw na ginawa para walang makakuha ng perpektong marka. Nag-isip siya ng sandali at gumuhit ang isang ngiti sa labi niya. Isang nakakatawa at saktong pagkakataon, dahil ang taong gumawa ng teoryang iyon ay walang iba kundi siya mismong 200 taon na ang nakalilipas. Nang matapos ang pasulat na pagsusulit, pinalabas ang lahat sa isang bukas na espasyo. Ang susunod na naghihintay sa kanila ay isang praktikal na pagsusulit sa kasanayan sa paggamit ng mga magic tool. Puno ng iba't ibang uri ng magic tool ang ibabaw ng mesa.
Inutusan ng tagasuri ang mga kandidato na pumili base sa kulay ng kanilang mga mata. Walang inaasahan si Abel. Malabong mayroong nakahanda rito para sa mga may kulay amber na mata. Kalmado niyang pinulot ang isang pulang espada para gawing pamalit. Inihayag ng tagasuri na ang mga target ay gawa sa black matter na humihigop ng mahika. Malaya ang mga kandidato na pakawalan ang kanilang mahika hanggat gusto nila. Tuwang-tuwang nagtaas agad ng kamay si Ted at nagtanong kung pwede siyang mauna sa lahat. Hindi na iwasan ni Abel na makaramdam ng kaunting pag-aalala para sa kanya. Lahat ng nagtipon dito ay kabilang sa mga elite. Natatakot siyang pagtawanan ng marami si Ted dahil sa hilaw niyang antas ng lakas. Ibinigay ni Ted ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw habang nagpapakawala ng apoy. Ngunit ang lumabas na mahika ay tila isang aandap-andap na liwanag lamang. Nakaramdam si Abel ng pagkadismaya na ganoon pa rin ito kapalya tulad ng dati. Tumama sa gitna ng target ang mahinang mahika at naglahon ng walang bakas. Ngunit biglang nagkagulo sa loob ng buong lugar. Akala ni Abel ay pinagtatawanan siya. Pero laking gulat niya, buong paghangang sumigaw ang tagasuri at idineklara si Ted bilang isang pambihirang talento. Nawala ng pag-asa ang iba pang mga kandidato, inirereklamo ang pressure na sumunod sa napakalakas na tao. Hindi makapaniwala si Abel. Ang antas na ito ay tinuturing na pala nilang kahanga-hanga rito. Kinumpirma ng mga sumunod na kandidato ang kanyang hinala. Kahit mas mahina pa ang kanilang mahika, para itong isang palpak na pagtatanghal sa isang talent show. Wala man lang nakuha ang mga target kundi ilang gasgas lamang. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, nag-aalanganin at nag-aalala ang tono ng tagasuri. Nakaramdam si Abel ng pamilyar na pagtanggap sa sitwasyon. Maliwanag na minamaliit siya ng tagasuri dahil sa kulay amber niyang mga mata. Pero masayang tinapik ni Ted ang kanyang balikat. Hinihikayat siyang ipakita sa lahat kung ano ang kaya niya. Ang buong puso at walang pag-aalinlangang tiwala na iyon ay nagbigay ng init na namuo sa dibdib ni Abel. Pinulot niya ang magic tool at pumunta sa panimulang posisyon. Hindi mabilang na mga mapanuring mata ang nakatitig sa kanyang likuran habang may mga nagbubulungan. Pinagtawanan nila ang mabagal na pagbuo niya ng engkanto na nararapat lang sa may mababang uring mga mata. Hindi pinansin ni Abel ang mga ito at nag-focus sa pag-iisip ng isang napakagandang kombinasyon. Dahil gawa sa dark matter ang target, mas mabuti nang lakasan niya ang kanyang tira. Inactivate niya ang kanyang spell, ang Fireball. Type 2 Split. Isang napakalakas na alon ng mahika ang sumabog na pumaimbulog pa itaas. Napatanga ang lahat, gulat na gulat sa laki nito. Sa isip ni Abel, higit pa ito sa pagiging malaki lamang. Tumaas sa ere ang bilog na mahika at bumagsak na parang isang firework. Habang nanonood ang mga tao nang hindi makapaniwala, tuluyang nilamon ng buo ang target. Nang mawala ang usok, ang tanging natira na lamang ay isang nakakatakot na butas sa lupa. Naging sobrang tahimik ang buong exam hall at biglang sumabog ang isang hiyawan na mas malakas pa kaysa kanina. Tuwang-tuwang tumalon sa air si Ted at naghihiyaw ng buong lakas. Tiyak ni Abel na nabago niya ang ilan sa kanilang mga malalim na maling paniniwala. Sa isa pang exam hall, nagpakawala si Alisa ng isang nakakabining pag-atake. May taglay na malakas na kapangyarihan ang tira niya, na sapat upang basagin ang ibabaw ng itim na target. Halos hindi maitago ng tagasuri ang gulat niya at bumaka sa karamihan ang matinding pagkamangha. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkasuya si Alisa dahil ang tinatawag nilang pinakamagaling na akademya ay nagulantang sa ganitong uri ng antas. Sakto naman, isang tagasuri mula sa kalapit na hall ang biglang patakbong lumapit. Tahimik na pinalakas ni Alisa ang pandinig niya at nakahagip ng ilang detalye sa pinag-uusapan nila. Ang mga narinig niya ay kandidatong may mga matang kulay amber at nawasak ang target. Napatibok ng mabilis ang kanyang puso. Agad niyang naisip ang taong nakasalubong niya kaninang umaga. Isang ngiti ng matinding pananabik ang sa wakas ay gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas ay nagiging kapanapanabik na ang lahat. Pagkatapos ng pagsusulit, nabigyan si Abel ng ranggong Class A. Nakatanggap din si Ted ng Class A at halos hindi niya maitago ang kanyang pagyayabang. Nagtungo ang dalawa sa waiting room na nakalaan para sa mga kandidato ng Class A. Kakaunti ang tao sa silid, subalit pagkapasok pa lang nila, lahat ng mata ay nakatingin na sa kanila. Nakatitig ang lahat sa mga kulay amber na mata ni Abel. Pumuno ang mga bulungan sa buong silid, na puro pinag-uusapan ang chismis na nawasak niya ang target. Isang pamilyar na boses ang narinig hindi kalayuan. Diretsong naglakad palapit si Alisa. Prangkahan siyang nagtanong kung totoo ba ang kwento na nawasak ang target. Kinuwestiyon niya si Abel kung paano binuo ang spell, naghihinalang nagsanay ito sa isang tanyag na master. Nang makitang tahimik lang si Abel, idineklara niyang siya mismo ang hahanap ng sagot sa susunod nilang pagsusulit. Sakto namang dumating ang tagasuring si Fidia para ihayag ang mga alituntunin sa huling pagsusulit. Ang gagamitin nila ay isang simulated na duelo na simple at direkta. Dalawang kandidato ang maglalaban at kung sino man ang unang mabasagan ng depensa ang siyang matatalo. Ang magiging magkalaban ay ibabase sa naging resulta ng kanilang mga naunang round. Hindi na nakakagulat ang naging resulta. Ang naging kalaban ni Abel ay si Alisa. Sa entablado ng duelo, mabilis na binunot ni Alisa ang kanyang espada sa isang galaw lang, at sinabihan itong ilabas na ang kanyang armas.
Sumagot si Abel na hindi niya nakasanayang umasa sa mga magic tool sa laban. Tumawa si Alisa at tinawag siyang makaluma. Walang pag-aalinlangang umatake siya, iwinasiwas ang kanyang espada ng kasing bilis at bagsik ng kidlat. Tahimik na inamin ni Abel na nakakabilib ang kanyang galing batay sa pamantayan ng panahong ito. Hindi siya gumalaw. Ngunit sa sandaling tatama na ang talim, naglaho siya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran ni Alisa nang walang kahirap-hirap. Gulat na napalingon si Alisa, ngunit mas nagliyab ang tapang sa kanyang mga mata kaysa kanina. Inipon niyang muli ang kanyang mahika, at mas matinding apoy ang nagninga sa kahabaan ng kanyang talim. Isang pakalawang nag-aapoy na taga ang umugong ng may mas malakas na puwersa. Sa pagkakataong ito, wala nang balak si Abel na umiwas lang. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumikha siya ng kaparehong fire element spell, ngunit ang mahika nito ay mas siksik at mas marahas. Hindi ito inasahan ni Alisa. Natigilan siya at hindi alam kung paano ito sasalagin, nawala ng isip. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawang puwersa ng mahika sa ere nang may nakakabinging pagsabog. Isang nakakabulag na liwanag ang sumabog, nilamon ang lahat. Nang humupa ang ugong, kumapal ang usok at isang nakakatakot na hukay ang naiwan sa lupa. Kinapa ni Abel ang paligid gamit ang kanyang pakiramdam ngunit wala siyang matukoy na bakas ng kanyang kalaban. Nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi, nag-alalang baka napalakas ang tira niya. Saka isang matalim na ihip ng hangin ang sumagitsit pababa mula mismo sa itaas. Bumulusok si Alisa mula sa langit na parang bulalakaw, gumagawa ng sorpresang atake. Gumamit siya ng isang pamamaraan para itago ang kanyang presensya. Sayang, ako ang kalaban niya. Agad na nabuo ang mahika sa kanyang mga kamay. 12 nagliliyab na fireball ang sabay-sabay na pinakawalan, humahagibis sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Alisa. Napuno ng gulat ang kanyang isipan. Ang bilis ng pagcast na yon. At kaya niyang makontrol ang 12 ng sabay-sabay. Sa wakas ay naintindihan na niya. Nakakatakot ang lakas ng lalaking ito. Isang serye ng mga pagsabog ang lumikha ng isang haligi ng apoy na umugong papunta sa langit. Ang puwersa nito ay nagpaiwang pigil hininga sa mga manonood. Nagbulungan ang mga manonood na halatang halata ang agwat nilang dalawa. Nang mawala na ang usok, nakaluhod sa isang tuhod si Alisa, ngunit ang tapang sa kanyang mga mata ay hindi pa namamatay. Sa halip, mas lalo pa itong nag-alab. May bahagyang gulat ding dumaan sa isip ni Abel. Inanunsyo ng tagasuri na nasira na ang kanyang defensive spell kaya tapos na ang laban, ngunit naggitngit ang mga ngipin ni Alisa at tumutol. Hindi pa siya tapos. Iginigiit niyang ipagpatuloy ang laban. Hindi mapigilang ngumiti ni Abel, tunay na humahanga sa katigasan ng ulo nitong ayaw magpatalo. Itinukod ni Alisa ang kanyang espada sa lupa at pinilit tumayo, saka gumawa ng pahayag sa lahat ng nanonood. Patutunayan niya sa bawat isang tao rito na mas malakas siya kaysa sa kanila. Pinawi ni Abel ang kanyang ngiti at ibinanggit ang tanong sa kanyang isipan. Sa panahon ng kapayapaan na tulad nito, bakit ganoon na lang ang determinasyon niyang maging mas malakas? Hindi na ito tulad ng nakaraang puno ng digmaan. Sa panahon ngayon, kahit ang mga walang kapangyarihan ay maaari nang makahanap ng kaligayahan. Buong tapang na sumagot si Alisa. Ang kapayapaan ay isa lamang ilusyon. Kahit na may peace treaty na, hindi ito permanente. Walang makakapangako na walang panibagong Demon King na lilitaw at kailanman ay hindi tumigil ang mga karatig bansa sa pagpapalakas ng kanilang mga hukbo. Ayaw niyang lunurin ang sarili sa komportableng ilusyon ng kapayapaan na maaaring mabasag anumang oras. Kaya naman kailangan niyang maging malakas. Sapat ang lakas para maprotektahan ang lahat at pagkatapos ay maibangon muli ang pamilyang nagpalaki sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Abel ng pakiramdam na may mahalagang ibig sabihin. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, inilabas na ni Alisa ang natitirang mahika niya. Nakakapasong apoy ang tuluyang bumalot sa kanya. Natigilan at natahimik ang lahat ng tao roon. Sinambit niya ang pangalan ng isang ipinagbabawal na spell. Ang apoy ay pumaribabaw at naging isang malaking peres ng mga pakpak. Kasabay ng isang matinis na sigaw, lumipad siya paakyat, dala-dala ng apoy. Napasigaw ang mga manonood sa pagkagulat dahil sa nakamamanghang tanawing nasa harap nila. Ibinuka ni Alisa ang kanyang mga pakpak sa itaas tulad ng isang diyosa ng apoy. Mula sa mga manonood ay may isang sigaw ng pagkamangha. Totoo pala ang mahikang makalipad. Naintindihan ni Abel. Nangangailangan ito ng tumpak at sabay-sabay na pagkontrol sa maraming elemento. Kahit pa 200 taon na ang nakalipas, ilan lang ang nakabisado sa pamamaraang ito. Hindi ito isang kakayahan na makakamit sa maikling panahon lamang. Isang pamilyar na bulto ang dumaan sa kanyang alaala, isang lumang kasamahan mula noon. Hindi niya inasahang ang sinaunang mahika ay naipasa ng buong buo. Kung ano ang sinakripisyo at ginugol ng kanyang pamilya para rito ay hindi kayang isipin. Inihayag niyang tapos na ang palabas at ngayon ay siya na ang titira. Isang lila na liwanag ang bumaril ng ubod bilis na nakatutok ng direkta kay Alisa sa kalangitan. Inihanda niya ang sarili at tiniis ito, ngunit naramdaman niyang mabilis na nawawasak ang pinakapundasyon ng kanyang spell. Sa sumunod na sandali, isang nakakapasong pagsabog ng liwanag ang sumiklab ng direkta sa likuran niya. Ang mga kahangahangang pakpak ng apoy na yon ay naglaho sa mga kalat na tilamsik sa isang iglap.
Sumigaw siya at nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Tumalon pataas si Abel at sinalo siya sa air. Habang karga-karga siya nito, marahan siyang nagtanong sa isang bagay na alam na niya ang sagot. Kung inapo ba siya ni Maria, ang bayani ng apoy, at maingat siya nitong ibinaba sa lupa ng ligtas. May halong sinserong pagpapahalaga ang kanyang tono. Sinabi niyang may tunay siyang talento at hinikayat siyang patuloy pang magpakalakas. Umalinggaw ang boses ng tagasuri upang ideklara si Abel bilang panalo at naghiyawan ang buong arena. Dumagsa ang mga manonood patungo sa kanya na may mga sigawan, tinatrato siyang parang isang bagong bayani. Habang nag-iisa namang nakatayo si Alisa sa malayo at pinapanood ang ingay, pinaghalong matinding hiya at galit ang naramdaman niya ng sabay-sabay. Itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang nag-init na mukha, hindi maintindihan kung paano siya natalo ng ganoon kalala. Pagkatapos ng pagsusulit, tuwang-tuwang nag-uusap ang mga guro tungkol sa mga natatanging talento ngayong taon. Pinaulanan nila ng papuri ang tatlo, sina Ted, Alisa, at Abel. Tanging si Emerson lang, ang gurong nagmamarka sa mga pasulat na pagsusulit, ang nagpakawala ng mapanutyang pang-ismid. Diretsahan niyang sinabi na isa lang ang tunay na henyo, si Abel at si Abel lamang. Nagtaka ang ibang mga guro tutal. Isa lang siyang karaniwang tao na may mga matang kulay amber. Pagdating sa kakayahan, hindi naman mukhang pahuhuli si Alisa. Umiling si Emerson sa matinding inis at itinaas ang answer sheet na may perpektong marka. Nasagot ni Abel ang ultimate theorem, isang komplikadong teorya na kahit ang mga veteranong mananaliksik ay hindi masolusyonan. Natahimik ang bawat guro sa silid. Sa sandaling iyon, pumasok ang iginagalang na headmaster mula sa pinto. Nagtanong siya kung ano ang lubos na nagpasigla sa mga guro. Ibinalita ni Emerson ang balita habang halos hindi mapigilan ang pananabik. Nakahanap siya ng walang kapantay na henyo, isang estudyanteng nagngangalang Abel. Nang marinig ng headmaster ang pangalang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa sobrang gulat niya, literal na lumipad ang kanyang pustiso mula sa bibig niya. Nagmamadali niyang inutusan si Emerson na ulitin ang pangalan. Nang marinig niya ulit ang Abel, naging malinaw ang lahat sa kanya. Nang gabing iyon, napuno ng mahihina at gulat na bulungan ang opisina ng headmaster. Imposibleng makatulog dahil sa pangalang Abel. Lumapit siya sa isang sinaunang estatwa at nag-ipon ng mahika sa kanyang mga kamay. Dumaloy ang mahika sa espadang hawak ng estatwa at bahagyang nayanig ang silid. Dahan-dahang lumitaw ang isang nakatagong pinto patungo sa isang lihim na silid. Pumasok siya sa isang silid na puno ng mga lumang kasulatan. Dumiretso siya sa isang drawer at binuksan ito. Sa loob ay may isang napakalumang liham na tahimik na nakatago. Sa tulong ng mahika, kusang bumukas ang papel. Ito ay ang huling habilin ng kanyang lolo, isang katotohanang isinulat para sa kanyang mga inapo. Ibinunyag ng liham ang isang lihim na tuluyang binura sa kasaysayan. Isang kasinungalingan ang ipinagdiriwang na kwento ng apat na pantas na pumaslang sa Demon King. Kung silang apat lang, ni dulo ng buhok ng Demon King ay hindi nila magagawang hawakan. Ang talagang tumalo sa Demon King ay isang salamangkero na may mga matang amber. Ang pangalan niya ay Abel. Naalala ng headmaster ang paulit-ulit na babala ng kanyang lolo. Ang ikalimang pantas na yon, inusig lang dahil sa pagkakaroon ng mga matang amber na katulad ng sa mga demonyo. Kahit na may kapangyarihan siyang yumanig sa kalangitan, binura ang pangalan niya sa mga libro ng kasaysayan. Pero paano nakaligtas ang isang tao ng 200 taon? Nagdesisyon siyang mas kailangan niyang pagmasdang mabuti ang tunay na lakas ng binatang ito. Sa isang cave sa kabisera pagkatapos ng entrance exams, mag-isang nakaupo si Abel habang nagkakape. Nagmamadaling pumasok si Ted sa pinto, bakas ang labis na pananabik sa kanyang mukha. Iwinagayway niya ang kanyang acceptance letter at pinahulaan sa kanyang master ang resulta. Bahagya lang itong sinulyapan ni Abel at agad na nahalata na sinilip na niya ito. Bistado na ang kanyang maliit na kalokohan. Sobrang nadismaya si Ted. Ngunit biglang inilipat ni Abel ang kanyang tingin sa isang upuan sa malayo. Diretsahan niyang tinanong kung sino ang nagtatago roon. Isang taong may pulang buhok ang hindi nagawang magtago ng maayos. Dahil huling-huli na, wala siyang nagawa kundi ang alanganing kumaway bilang bati. Iginiit niyang nagkataon lang ang pagkikitang iyon. Dito raw kasi ang paborito niyang pwesto para kumain ng cake. Naniwala naman agad ang inosenteng si Ted nang walang pag-aalinlangan. Binaliwala ni Abel ang kanyang mga palusot at tinanong kung ano ba talaga ang ipinunta niya roon. Agad na nataranta si Alisa at nagpalipat-lipat ang kanyang tingin. Nauutal siyang nagtanong kung saang klase siya inilagay. Inamin niya na kahit labag sa loob niya, parang marami pa siyang matututunan sa kanya. Inisip ni Abel kung ano ang motibo niya, pero hindi na nakapagpigil si Ted at masayang ibinunyag ang sagot. Masaya niyang ibinalita na silang dalawa ng kanyang master ay inilagay sa pinakamataas na baitang, ang Class A. Nang marinig na Class A, nagnining ang mga mata ni Alisa. Agad siyang napakanta ng masayang himig at umalis na maganda ang mood. Tumingin si Abel kay Ted, talagang nagtataka kung bakit siya pumunta. Sakto naman, dahan-dahang bumukas muli ang pinto ng cave. Nang makita nila kung sino yon, parehong nanigas sina Ted at Abel. Ang taong pumasok sa pinto ay si Lilith at suot niya ang uniforme ng isang guro sa akademya. Tinanong nila siya kung bakit iyon ang suot niya.
Nakangiting inihayag ni Lilith na opisyal na siyang naging guro sa akademya simula ngayong araw. Sobrang nagulat si Ted na halos hindi na siya makakurap, hindi makapaniwalang mangyayari ang ganitong pagkakataon. Pero hindi man lang nagulat si Abel dahil alam niyang higit pa sa ordinaryo ang kanyang kakayahan. Kahit ano pang gustuhin ni Lilith, magagawa niya ito nang walang kahirap-hirap. Lumapit si Lilith sa kanyang tainga at ipinangakong patuloy siyang tutulungan sa kanyang bagong posisyon. Hindi nagtagal, sumapit na ang araw bago ang entrance ceremony. Siya mismo ang naghatid sa kanilang dalawa sa dormitoryo ng mga mag-aaral. Sa susunod na 5 taon, lahat ay mamumuhay ng sama-sama sa mga pasilyong ito. Pagkatapos ay nagpaalam siya upang asikasuhin ang ilang mga gawain. Matapos magpasalamat ni Abel, siya at si Ted na hirap sa dami ng kanilang mga bagahe, ay pumasok na sa loob. Sa common hall, nakilala nila si Guro Fidya na nagsisilbing supervisor ng dormitoryo. Namukhaan siya ni Abel bilang isa sa mga examiner mula sa entrance exam. Namukhaan din sila ni Fidya at iniabot ang mga opisyal na uniforme ng akademya. Pinaalalahanan niya sila na kailangan nilang suotin ang mga ito sa tuwing lalabas sila ng akademya. Kinuha ni Abel ang bag at agad na may napansing kakaiba sa uniforme. Sinabi niya na may inilagay na isang uri ng mahiwagang inskripsyon dito. Ipinaliwanag ni Fidya na ito ay mga inskripsyon bilang proteksyon sa mahika at paglaban sa mansa. Tinanong ni Abel kung sino ang naglagay ng mga ito, ngunit malabo at paligoy-ligoy ang sagot na nakuha niya. Matapos kunin ang kanilang mga susi, inilagay ang dalawa sa magkatabing kwarto, pero hindi pa rin maalis sa isip ni Abel ang napakapangit na inskripsyon sa uniforme. Napansin ni Ted na may mali kaya nagtanong siya kung anong problema. Ipinaliwanag ni Abel na palpak ang pagkakagawa ng inskripsyon sa uniforme, isang matinding pag-aaksaya ng magandang material. Nagdesisyon siya agad na ayusin ng mag-isa ang mga inskripsyon at sinimulang baguhin muna ang uniforme ni Ted. Pagkasuot ni Ted nito, nakaramdam siya ng matinding gaan na parang balahibo. Maging si Abel ay nasiyahan sa kinalabasan nito. Nang aayusin na sana niya ang sariling uniforme, binitbit ni Ted ang lahat ng kanyang mga bag. Inanunsyo ni Ted na isasagawa niya ang diplomasya ng tinapay suot ang kanyang bagong uniforme. Kumuha si Ted ng isang specialty mula sa kanyang bayan, ang mga snowball bon. Sabik niyang inalok si Abel para tikman ito. Para kay Abel ay sakto lang ang lasa nito at hindi niya naiwasang magtaka kung isa ba talaga itong lokal na specialty. Pero hindi ito pinansin ni Ted at may buong pag-asang umalis para ibahagi ito sa kanilang mga kapitbahay. Tinarget niyang makabuo ng 100 na kaibigan sa akademya at matapos nito ay mabilis siyang lumabas ng pinto. Naisip ni Abel na dahil sa personalidad ni Ted, posible talaga itong mangyari. Ang gusto lang niya para sa kanyang sarili ay ang tahimik na palipasin ang bawat araw at makapagtapos ng walang gulo. Pagkatapos ayusin ang kanyang sariling uniforme, isang matinding pagod ang naramdaman niya. Napagpasyahan niyang umidlip muna sa hapon. Pero sakto naman may mga sumigaw sa labas. Binuksan niya ang kanyang pinto at nakitang pinalilibutan si Ted ng isang grupo ng mga mag-aaral. Mababaka sa mukha ni Ted ang labis na kalituhan at kawalang malay. Naghinala si Abel na nauwi sa gulo ang kanyang diplomasya ng tinapay. Isa sa kanila ay sinisigawan si Ted at pilit na tinatanong kung ginagago ba niya sila. Nagmamadaling nagpaliwanag si Ted na gusto lang niyang makipagkaibigan at wala siyang masamang intensyon. Pero nagbitiw ang isa pa ng mas masahol na pang-insulto, tinawag siyang isang mapanirang peste. At nangutyang hindi sila makikipagkaibigan sa isang basurang galing sa estero. Sobra na ang narinig ni Abel. Alam niyang tinutukoy nila ang isang uri ng isda na sumisira sa kanilang ecosystem. Napanatili ni Ted ang kanyang ngiti at inialok ang tinapay na nagrerepresenta sa kanyang bayan, pero tinapik lang ito palayo ng isa. Bumagsak ang tinapay sa lapag at gumulong sa alikabok. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ted. Namuo ang galit sa loob ni Abel. Wala silang karapatang yurakan ang kabutihang loob ng iba ng ganito. Hahakbang na sana siya palapit, pero nakita niyang tahimik na yumuko si Ted para pulutin ito. Tapos may isa pang figurang unang kumilos. Humakbang si Alisa at pinulot ang tinapay. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, kalmado siyang kumagat at binigyan ito ng iskor na 70. Agad na nagtawanan ang grupo, tinawanan siya na wala siyang klase dahil sa pagpulot ng pagkain sa sahig. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpaalab sa galit ni Alisa. Naisip ni Abel hindi ito maganda. Baka palampasin pa ito ni Ted, pero hinding-hindi papayag si Alisa. Buong tapang siyang humakbang paharap at sinabing itigil na ang buong nakakaawang eksenang ito. Tinawag siya ni Ted sa tuwa at gulat, dinagdag na hindi naman talaga niya iniinda yon. Pero galit na hinarap ni Alisa si Ted, tinanong kung may natitira pa ba siyang respeto sa sarili. Biglang naintindihan ni Abel, kahit sa mga mahalika, ganito kalalim ang diskriminasyon. Nang makita ng grupo na humakbang si Abel, mas lalo pang naging malupit ang pang-aasar nila. Inisyan nila na ang isang may mababang uring mga mata na hindi makagamit ng mahika ay walang karapatang tawagin ang sarili na master ng kahit na sino. Ang mga salitang iyon ay talagang tumama sa kahinaan ni Ted. Hindi siya makakapayag na may magsalita ng masama tungkol sa kanyang master. Hinawakan niya sa kwelyo ang tao at humingi ng agarang tawad pero itinulak siya nito nang may pandidiri at sinabing bitawan siya.
Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Ted. 2 taon na ang nakalipas, siya mismo ay ganito rin kinutya ang mga mata ni Abel na parang sa sisiw. Naintindihan na rin niya kung gaano kasakit ang naidulot niya sa taong sinaktan niya noon. Nagsanib ang kanyang konsensya at galit. Gusto niyang humingi ng tawad pero hindi ito ang tamang oras. Nagpumiglas ang taong hinawakan niya. May isa pang humawak kay Ted sa balikat, tapos may hindi kapanipaniwalang nangyari. Kahit saan nila hawakan si Ted, may bigla ang liwanag na sumasabog. Sumabog ang isang malakas na puwersa, kaya pareho silang tumalsik ng malakas sa ere. Bumagsak sila sa sahig na nakasalansan, sobrang litong-lito sa kung anong nangyari. Tanging si Abel lang ang nakakaalam ng totoo. Gumana ang inskripsyon na nilagay niya. Ang reflective inscription ay gaganti laban sa kahit anong gawain ng karahasan. Perpekto ang timing. Tahimik na napabuntong hininga si Abel sa ginhawa. Nagkukumahog na tumayo ang grupo, nagbitiw ng banta, at tumakas mula sa eksena. Nanatiling nakatayo si Ted, parang nanigas. Tapos sa susunod na segundo, tuwang-tuwa siyang tumakbo palapit, kumbinsidong mayroon siyang nakatagong kapangyarihan. Natahimik na lang si Abel sa isip niya. Nakakabahala talaga ang antas ng pag-isip ng batang ito. Pero mahigpit na hinawakan ni Alisa ang braso ni Ted at hinila siya para suriing mabuti ang uniforme niya. Tiningnan niya ito at namanghang bulalas na yon na ang pinakaperpektong inskripsyon na nakita niya. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Ted na gawa iyon lahat ng kanyang master. Kumabog ang dibdib ni Abel at nagmamadaling tinakpan ang bibig ni Ted, pero huli na ang lahat. Narinig ni Alisa ng sobrang linaw ang bawat salita. Hinila ni Abel si Ted at nagmamadaling umalis. Nanatiling nakatayo si Alisa, naguguluhan pa rin. Kayang gumamit ni Abel ng mahika na ganito kahirap. Sino ba talaga siya? Kinabukasan, magsisimula na ang seremonya sa pagpasok. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa koridor. Humingi ng tawad si Ted dahil napadami ang sinabi niya. Pagdating nila sa mga pinto ng bulwagan, naghahabol na ng hininga si Ted, pero may napansin si Abel na kakaiba sa mga pinto. Maingat niya itong pinag-aralan at napagtantong hindi ito patibong. Isa itong welcome ceremony. Para hindi mapansin, siniko niya si Ted para mauna. Sobrang takot si Ted sa anumang parusang naghihintay sa mga na-late at ayaw niyang gumalaw. Binigyan lang siya ni Abel ng malakas na tulak papasok sa mga pinto. Sa isang iglap, napuno ang paligid ng tunog ng mga mekanikal na gear at masayang musika. Nakatayo roon si Ted na nakanganga dahil sa nakakasilaw na tanawing nasa harapan niya. Umulan ng konfeti at sumayaw sa musika ang mga masasalimuot na maliliit na manikang kahoy. Ipinaliwanag ni Abel sa kanya na mahika lang ang lahat ng ito. Isang mekanismong dinisenyo para maramdaman ang mahikang enerhiya ng sinumang magbubukas ng pinto at kusang gagalaw. Tumingala sila at nakita ang mga manikang kahoy na kasing taas ng ilang palapag, sabay-sabay na tumutugtog bilang pagsalubong. Lumingon ang ibang mga bagong estudyante at napako ang tingin nila kay Ted. Inakala ng lahat na siya ang nagpagana sa engranding seremonya. Mukhang pati ang bihirang marinig na martsa ng kabalyero ay tinugtog para parangalan siya. Namula sa galit na pilit tinatago ang grupong ng asar sa kanila kahapon. Pati ang mga guro ay nakumbinsing si Ted ang pinakamalakas na bagong estudyante ng taon. Nagsimula na namang umiti ng parang tanga si Ted, tuluyang nakalimutan ang takot at pag-aalinlangan niya kanina. Saktong dumating ang headmaster para patahimikin at ayusin ang bulwagan. Masaya rin siyang nagulat na nadinig ang martsa ng kabalyero ngayong taon. Tahimik na nakatayo si Abel sa karamihan, sinusuri ang mga bagong estudyante sa paligid niya. Nasa 200 na estudyante kada taon, mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Tuwang-tuwang lumapit si Ted para magkwento tungkol sa background ng headmaster. Ang matandang iyon ay direktang inapo ni Roy, ang bayani ng hangin. Bumalik ang alaala ng 200 taon nang marinig ang pangalang Roy. Magkatabi silang lumaban, parang tunay na magkapatid, at magkasama nilang pinabagsak ang Demon King. Pero ang sumunod na nangyari ay isang bagay na ayaw nang balikan pa ni Abel. Nakakabagot at humaba ng humaba ang talumpati ng headmaster. Nagbubuklat pa rin si Ted ng orientation booklet, sinusubukang magbahagi pa ng mga interesanteng detalye. Naging komplikado ang mood ni Abel, at maikli at malamig na lang ang mga sagot niya. Natapos din ang seremonya, at sumunod sila sa karamihan para hanapin ang kanilang silid-aralan. Napansin ni Ted na mukhang matamlay siya at tapat na nag-alala. Umiling si Abel at sinabing maayos lang siya, pero kakasabi niya lang nito nang biglang manigas ang buong katawan niya. Mas lalong nalito si Ted, hindi sigurado kung ano na naman ang naramdaman ng kanyang master. Maingat na inikot ni Abel ang tingin sa paligid. Isang malalim na pagkabagabag ang namumuo sa loob niya. May kakaibang paningin na nakatingin sa kanya. Hindi ito tingin ng isang buhay na nilalang. Pakiramdam niya ay isa itong nanonood na mata ng isang mahiwagang kagamitan. May nakatunog na ba ng kanyang nakatagong tunay na pagkatao? Sino ang nag-imbestiga sa kanya? Pagbalik sa silid-aralan, pinag-uusapan na siya ng lahat. Binabaliwala ng isang may berdeng buhok na estudyante ang kahihiyang nangyari kahapon, ipinipilit na tumalsik lang sila dahil sa defensive inscription ng uniforme. Pinakinggan ni Alisa ang lahat ng ito, at mas lalong naiinis ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bumukas ang pinto, at sabay na pumasok sina Ted at Abel. Halos lahat ng mga mata sa silid ay agad na napatingin sa kanila.
Naramdaman ni Ted ang kakaibang atmosfera at naging hindi mapakali. Si Abel naman ay matagal nang nasanay sa ganitong uri ng panunuri at mga pabulong na komento. Ilang pamilyar na mukha mula kahapon ang nagbibigay na ng masasamang tingin sa direksyon nila. Saka may isang lalaking nakatsinelas na pumasok. Padabog niyang ibinaba ang kanyang mga libro sa lectern at hinawi ang magulo niyang buhok, pero iyon pa lang ay nagpadala na ng alon ng pilit tinatagong pananabik sa buong silid. Agad na sumaya ang mukha ni Ted nang makilala kung sino ang kakarating lang. Ito ang pinakamalakas na salamangkero sa kasalukuyang panahon. Naalala ni Abel na nabasa niya ang mga pananaliksik ng taong ito. Talagang kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Idinagdag pa ni Ted na ang mahirap na tanong sa written entrance exam ay galing sa kanya. Naiintindihan na ito ni Abel, pero medyo nakakagulat ang magulong itsura ng lalaki. Nilagpasan na ni Teacher Emison ang roll call at dumiretso na agad sa pagtuturo. Isang estudyante ang matapang na nagtaas ng kamay at nagtanong kung masyado ba siyang abala sa pananaliksik kaya tinatamad siyang magturo. Hindi man lang natinag si Emison at buong tapang itong inamin. Nandoon lang daw siya para makakuha ng pondo sa pananaliksik. Giniit pa ng estudyante kung bakit siya pumayag na maging homeroom teacher ng klase nilang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Emerson, at iginala niya ang kanyang seryosong tingin sa buong kwarto. Sinabi niyang may kailangan daw siyang patunayan para sa sarili niya sa klaseng ito. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, dumiretso ang tingin niya kay Abel. Kusang umilaw ang lahat ng babala sa isip ni Abel. Hindi siya maaaring magkamali sa tingin na iyon. Ang parehong titig na kanina pa nakabantay sa kanya gamit ang isang magic tool, nanggaling ito sa lalaking ito. At doon nagsimula ang buhay eskwela ni Abel na nababalot ng ganoong pagkabagabag. Naging paulit-ulit na lang ang mga araw niya, klase, library, pabalik sa dorm, at ang paminsan-minsang tahimik na usapan nila ni Lilith, isang nakakabagot na nakasanayan. Ang pinakamahirap tiisin ay ang mahaba at nakakabagot na oras ng klase. Laging hindi mapakali si Ted sa upuan niya, dumadaing kung gaano kahirap ang mga leksyon. Pero para kay Abel, sobrang babaw ng mga tinuturo kaya halos nakakasakit na sa katawan ang maupo at makinig. Wala siyang magawa kundi gamitin ang sarili niyang papel at panulat sa klase para gumawa ng bago niyang mahika. Isang araw, nabaling sa kanya ang naiinip na tingin ng guro. Tinawag niya si Abel sa harapan para sagutin ang isang problema. Halatang-halata ang intensyon niya, isang palusot lang para ipahiya ang mababang estudyanteng ito at igiit ang kanyang kapangyarihan. Kalmadong tumayo si Abel at wala rin siyang pakialam sa gurong ito. Nagtuturo lang ang lalaking ito mula sa libro at pinapakopya ng buo sa mga estudyante ang mga notes. Nagdesisyon si Abel na ipakita ang sarili niyang mas pinaikling paraan. Maaga pa lang ay sinabi na niyang maaaring maiba ang sagot niya sa nakasulat sa aklat. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang pamamaraan, ipinapaliwanag kung paano bawasan ng 10 hakbang ang masalimuot na proseso. Natigilan ng lubusan ang guro sa unahan. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mga estudyante. Ang guro, na nawasak ang dignidad, ay nilunok ang galit at sinabihan si Abel na bumalik sa upuan. Nang tumalikod si Abel para umalis, isang mapanuyang salita ang pumukaw sa paligid, mula sa parehong grupo kahapon, bawat salita ay puno ng paghamak. Nagkunwari si Abel na wala siyang narinig at dumiretso pabalik sa upuan niya. Wala siyang interes na magsayang ng enerhiya para rito. Sa loob ng akademya, may kabuang 5 aklatan, malalaki at maliliit. May malaking koleksyon sa malaking aklatan, pero masyadong maraming tao doon. Madalas siyang humiram ng mga libro roon, at saka magbabasa sa isa sa mas tahimik at maliliit na aklatan. Isang araw habang tutok siya sa pagbabasa, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Alisa pala yon. Medyo nagulat siya dahil hindi niya inaasahang pupunta rin ito sa library para mag-aral. Tinanong siya nito kung tapos na ba siya sa mga gawain para sa araw na iyon. Tapat niyang inamin na matatapos niya ang mga takdang aralin na iyon bago matulog. Pagkatapos noon, natahimik ang dalawa at parehong bumalik sa pagbabasa ng kani-kanilang libro. Nahirapan si Alisa sa isang problema kaya matagal siyang nakaupo nang walang naisusulat na kahit ano. Nagdadalawang isip pa siya kung magtatanong ba siya. Nang maunang magsalita si Abel, nang hindi inaangat ang tingin sa binabasa, tinukoy niya agad kung saan nagkamali ang iniisip nito. Napakurap si Alisa sa gulat, hindi makapaniwalang nakikinig pala ito sa kanya habang nagbabasa. Sinunod niya ang mungkahin nito, sinubukan ulit at agad nakuha ang sagot. Tahimik na napansin ni Abel na ang kakayahan nitong umunawa ay mas nakakahigit kaysa sa karamihan. Nang umalis sila ng gabing iyon, nagpasalamat si Alisa sa kanyang pagtuturo. Nagtataka siyang nagtanong kung ganito ba palagi ang ginagawa nito araw-araw sa library. Nang kumpirmahin nitong, hindi napigilan ni Alisa na sabihang lumabas din paminsan-minsan para makita ang mundo. Puno ng kasiyahan at mga bagong karanasan ang buhay sa syudad, tulad ng paboritong kainan ng lahat o ang mga pambihirang panghimagas na gawa sa kakaibang prutas. Agad na pinuna ni Abel na puro pagkain ang binigay niyang halimbawa. Natataranta niyang idinagdag na may mga bilihan din ng lumang libro roon. Agad na pumukaw iyon sa interes ni Abel. Sinamantala ni Alisa ang pagkakataon at dahan-dahan itong inaya para na rin magpasalamat sa tulong niya.
Naisip ni Abel na wala naman siyang sapat na rason para humindi kaya pumayag siya. Sa eksaktong sandaling iyon, isang nakakairitang boses na puno ng sarkasmo ang narinig nila mula sa likuran. Ang parehong tatlong estudyante na puno ng pasimpleng pangungutya, tinutukso siya dahil sikat daw siya sa mga babae. Kalmadong nagtanong si Abel kung anong kailangan nila. Sinigawan siya ng lalaking asul ang buhok dahil sa pagiging mayabang at sinabihang itigil na ang pag-inarte. Mas lumala ang lalaking berde ang buhok nang maglabas ito ng isang magic tool para turuan daw siya ng leksyon. Kumpiyansa silang mapaparusahan na nila ito ngayon dahil wala si Ted para protektahan siya. Pero nagtanong muna si Abel sa kanila. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon na lang ang galit nila sa mga outside student. Agad na nanlisik sa galit ang mukha ng lalaking berde ang buhok, isinusumbat ang lahat ng galit na kinikimkim niya. Ilang taon silang naghirap at nag-aral para lang makapasok dito, pero ang mga outside student ay madaling nakakapasok dahil lang sa isang pagsusulit. Iyon ang matinding nagpagalit sa kanya. Lihim na tumawa ng malamig si Abel, na walang nakikitang katibayan ng sinasabi nitong paghihirap. Kalmado niyang ibinaba ang kanyang bag. Sa isang iglap, nasa kamay na niya ang magic tool. Hindi man lang nila siya nakitang gumalaw. Kahit si Alisa ay napanganga sa gulat. Pinaikot-ikot ni Abel ang sandata sa kanyang kamay na medyo nakakunot ang noo. Sinabi niyang napabayaan ang pag-aalaga sa magic tool na yon. Kusang nasira ang mga spell runes nito dahil sa kapabayaan. Pagkatapos ay padalos-dalos niya itong ibinato pabalik, at nagpayong mas alagaan dapat ng may-ari ang kanyang mga gamit. Nataranta ang lalaking berde ang buhok sa pagsalo kaya napabagsak siya sa sahig. Nag-iwas ng tingin si Abel sa kanila at tinawag si Alisa para umalis na. Nanginginig sa galit na tumayo ang lalaking berde ang buhok. Marahas siyang sumumpa na bukas ay pagsisisihan nilang dalawa ang nangyari. Halos magtatatalon sa tuwa si Ted para sa klase nila sa kinabukasan. Pinanood lang siya ni Abel at Alisa na may halong pagsuko at pag-unawa. Sa bagay, minsan lang sila sa isang linggo magkaroon ng klaseng ito, kaya naiintindihan nila ang nararamdaman nitong tuwa. Inanunsyo ng teacher na si Cantor na ang aktibidad ngayon ay Magic Ball Combat. Naghiyawan ang lahat. Curious na nagtanong si Ted tungkol sa mga patakaran, at maging si Alisa ay hindi rin alam yon. Magpapaliwanag pa lang sana ang guro nang mayabang na sumingit ang lalaking berde ang buhok. Ipinagmalaki niyang kabisado na nila ang lahat ng mga patakaran. Napangiti si Teacher Cantor. Puno ng malinaw na paboritismo ang mga salita niya. Sinabi niyang palaging kailangang mag-adjust ng klase para sa mga ignorante nilang kaklase. Matatalim ang mga tinging ipinukol ng lalaking berde ang buhok sa grupo ni Abel. Agad na nag-init ang ulo ni Alisa, determinado siyang turuan sila ng leksyon. Ngunit masayang sinabi ni Ted sa kanya na kumalma lang. Ang paglilibang ang pinakamahalaga sa lahat. Nagsimula ng hatiin ni Cantor ang mga mag-aaral sa mga grupo. Tinawag niya ang mga pangalan at pinalapit sila. Nang humupa ang ingay, nagtipon-tipon ang mga kagrupo ni Abel sa paligid niya. Abot tenga pa rin ang ngiti ni Ted dahil magkagrupo sila ng kanyang master. Hindi napigilan ni Alisa na bulyawan siya dahil sa pagiging manhid nito. Napansin ni Abel na lahat ng miyembro ng team ay mga outside student. Masyadong planado ang pagpapangkat para maging isang pagkakataon lang. Sa wakas ay napagtanto ni Ted na mayroong mali. Inamin ng dalawa nilang kagrupo na wala silang anumang abilidad sa esports. Sinabi naman ng dalawa pa na hindi sila ganoon kagaling at wala silang kumpiyansa. Kusang loob na tumayo si Alisa at nangakong bubuhatin niya ang grupo. Nagpasya silang mananalo sila ng patas para tuluyan ng mapatahimik ang kabilang panig. Ang mga salitang iyon ang muling nagliyab sa diwa ng kanilang mga kagrupo. Tanging si Abel lamang ang nanatiling nagmamasid. Hindi patas maglaro ang kabilang panig. Tulad ng inaasahan, muling nang asar ang estudyanteng may berdeng buhok nang dumaan ito. At mababaka sa mukha ni Guro Cantor ang isang ngising hindi nararapat sa isang patas na guro. Agad itong naintindihan ni Abel. Kahit ang guro ay kampi sa kanila. Mabilis na nagsimula ang laban kung saan umatake ang team niya at dumipensa ang team niya. Simple lang ang mga patakaran. Ang umaataking panig ay magpapaputok ng 3 uri ng magic bullets gamit ang mga magic tool. Kailangang umiwas at makaligtas ng dumidepensang panig. Kung sinong grupo ang may pinakamaraming natitirang miyembro ang siyang mananalo, kaya nagsimula na ang laban. Nagsimulang kumilos at umiwas ang mga miyembro ng team. May biglang napagtanto si Ted. Para lang itong dodgeball. Halos hindi pa niya natatapos ang sinasabi bago siya gumawa ng backflip para iwasan ang isang atake. Kusa niyang nararamdaman ang mga paparating na atake bago pa man ito tumama. Naisip ni Abel na sadyang kahanga-hanga ang kanyang reflekse sa esports. Pero sa sumunod na segundo, tinamaan ang lalaking may salamin at napatumba. Pinahina na ang mga magic bullet, ngunit masakit pa rin ang pagtama nito. Halos hindi na masangga ni Ted ang isang atake. Muntik nang tamaan si Alisa sa pag-iwas niya bago may 2 magic bullet na dumiretso kay Abel mula sa harapan. Iniisip pa lang ito ni Abel. Nakakapagtaka kung gaano kadirekta at kasimple ang atake. Nang biglang lumiko pa kanan ang mga bala sa huling sandali, lumingon siya at nakitang 2 pa sa kanyang mga kagrupo ang nakabulagta na sa lapag. Dahil sa isang patibong ay agad na nawalan ng 2 miyembro ang kanilang grupo.
Tuluyang nanlumo si Abel, ngunit umabot naman sa rurok ang pagiging alerto niya. Gumuhos ang ngiting tagumpay ang mga mukha ng tatlong umaatake. Sumigaw si Alisa na ang atake ay isang malinaw na paglabag sa mga patakaran. Pinakialaman nila ang kanilang no-attribute magic. Ang mga guwantes na panira ay palihim na nilagyan ng mga rune na idinisenyo para tugayin ang mga target. Ito ay tahasang pandaraya. Pero pinagtawanan lang ito ng kabilang panig, at sinabihang hindi lang marunong tumanggap ng pagkatalo ang kanilang mga kalaban. Sinundan pa ito ng isa ng bastos na pang-insulto patungkol sa katawan ni Alisa. Sapat na yon para tuluyang pag-alabin ang galit ni Alisa. Agad na ipinatong ni Abel ang kanyang kamay sa balikat niya at tahimik na sinabihan siyang kumalma. Pinaalalahanan niya itong ang panunukso ay isang karaniwang taktika sa laban. Sa ngayon, kailangan nilang manatiling nakatutok at mag-abang sa mga atake na maaaring magmula sa kahit saang direksyon. Namula ang mukha ni Alisa. Mas nataranta siya sa pagiging malapit nito kaysa sa inakala niya. Nagpatuloy ang laban ng may kaguluhan. Nanatiling kalmado si Abel at pinagmasdan ang kanyang paligid. May napansin siyang kakaiba sa babaeng may itim na buhok na nagngangalang Yukari. Wala namang espesyal sa kakayahan niya sa esports, pero patuloy niyang binabalaan ang mga kagrupo niya sa paparating na panganib. Malawak na paningin, kalmado sa ilalim ng presyon, isang scout na labis na minamaliit. Naisip ni Abel, kung mas pagbubutihin pa ang kanyang pagiging pasibo, maaari siyang maging isang pambihirang at magaling na mage. Pagkatapos ay may 3 magic bullet na sumulpot mula sa isang matalim na anggulo. Direkta itong tumama sa kanyang likuran. Napasigaw si Yukari sa sakit at natumba sa lupa. Nagitla ang lahat ng nakasaksi sa bagsik ng atake. Napakunot si Abel. Alam ng kabilang panig na kailangang unahin ang scout. Ngunit biglang tumawa ng malakas ang estudyanteng may berdeng buhok at inasar siyang tumabi. Bumaril siya ulit at nagpuntirya ng direkta kay Yukari habang pilit nitong pinapabangon ang sarili. Isa na namang direktang atake sa kanyang likuran. Namimilipit sa sakit si Yukari. Galit na lumingon si Alisa at nagtanong kung ano ba sa tingin nila ang ginagawa nila. Pero binaliwala lang ito ng estudyanteng may berdeng buhok at isinigaw na pinapaalis lang daw niya ang mga mapanirang peste. Bago pa man tuluyang lumabas sa kanyang bibig ang mga salita, pinaulanan na si Yukari ng mas maraming bala. Napakaraming bala ang tumama sa kanyang mahinang likuran. Sabay na umagos ang mga luha at pawis ng sakit sa kanyang mukha. Tumakbo si Ted para protektahan siya at humarang naman si Alisa para makipagtalo sa kanila. Ngunit muling inasar ng estudyanteng may berdeng buhok si Alisa dahil sa pagiging masyadong mayabang nito. Sa mismong oras na nawala ang atensyon ni Alisa dahil sa pagtatalo, isang atake ang umatake mula sa kanyang likuran. Dahil sa pagkagulat, tinamaan siya ng isang magic bullet at natumba sa lupa. Napabuntong hininga na lang si Abel sa kanyang isipan. Napakabilis magpadala ni Alisa sa kanyang emosyon. Hindi na nakapagtimpi si Ted at itinaas ang kanyang kamay upang magprotesta sa guro na nasa gilid. Iginiit niya sa guro na gumawa ng desisyon sa hindi patas na atake na kagaganap lamang. Ngunit bago pa man siya matapos, natagpuan din siya ng parehong patibong. Ilang magic bullets ang tumama sa kanyang likuran na naging dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Napahima sa kanyang noo si Abel dahil sa kawalan ng magagawa. Kung sino pa ang sumubok tumulong, siya pa ang unang napatumba. Tumawa ng may kasamang labis na kasiyahan ang estudyanteng may berdeng buhok na nagsasabing walang silbi ang mga outside student. Ang mga pesteng gaya nila ay dapat lang bumalik sa imburnal na pinanggalingan nila. Nakahiga roon sina Alisa at Ted na naggangalit at hindi na makatayo pa upang lumaban. Tahimik namang umiiyak si Yukari, nanginginig ang buong katawan sa sakit at takot. Tumingin si Abel sa paligid ng field at ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Wala pang 2 minuto mula nang magsimula ang laban, halos naubos na ang dumidepensang grupo. Ang tanging natitirang nakatayo sa field ay siya, mag-isa. Lumapit ang 3 nasa umaataking panig, sabik na tapusin ang laban. Nanguna ang estudyanteng may berdeng buhok, tinititigan siya na parang isang hayop na umaaligid sa kanyang biktima. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan para itutok ang kanilang mga atake. 3 magic bullets ang sabay-sabay na ipinutok kay Abel. Sumaglit sa isipan ni Abel ang pag-ayaw sa laban. Siguradong mas madali sana ito, ngunit ang kalupitan ng kabilang panig ay pumukaw ng isang nagbabagang inis sa kanya. Gumawa siya ng desisyon at yumuko, umiiwas ng mabilis mula sa unang atake. Patuloy lang na dumarating ang mga atake. Ang estudyanteng may berdeng buhok ay parang nawala sa katinuan, ngunit kumilos si Abel sa pag-ulan ng mga atake na parang usok, magaan, at walang kahirap-hirap. Sabik na nag-cheer para sa kanya ang kanyang mga kagrupo sa gilid ng field. Nakita ito ng estudyanteng may berdeng buhok at mapanghamak na tumawa. Tinanong niya si Abel kung hinihingal na ba siya. Wala man lang naramdamang kaba si Abel. Sa totoo lang, naisip niyang ang kabilang panig ang napapagod na. Sakto naman, inanunsyo ng guro na may 1 minuto na lang na natitira sa round. Sumeryoso ang mga mata ng estudyanteng may berdeng buhok at nagsimula siyang mag-ipon ng matinding mahika. Nagdesisyon siyang ibuhos na ang lahat. Isang dambuhalang bolang liwanag ang biglang lumitaw. 12-12 ng maliliit na magic bullets ang humiwalay rito patungo sa iba't ibang direksyon.
Kinakabahang nanonood sa gilid sina Alisa at Ted. Agad itong napansin ni Abel. Iligal na nagdagdag ng scatter rune ang kabilang panig. Matagumpay na nagyabang ang estudyanteng may berdeng buhok, hinahamon siyang iwasan yon. Naisip ni Abel sa sarili niya na hindi naman ganoon kahirap iwasan yon, pero mas gusto pa rin niyang manahimik na lang. Palihim niyang pinagana ang kanyang mahika, pagkatapos ay yumuko at tinakpan ang kanyang ulo, nagkukunwaring sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sarili. Umulan ng mga magic bullets, pero bawat isa sa mga ito ay kakaibang dumausdos bago pa man siya matamaan. Nanigas ang lahat, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Nawalan ng reaksyon ang mukha ng estudyanteng may berdeng buhok. Inisip niyang nasira ang kanyang magic tool. Tumulog ang huling pito ng mismong sandaling iyon, at tumayo si Abel ng walang dalos. Tuwang-tuwang tumakbo palapit si Ted, at sinabing ang galing-galing daw talaga ng master niya. Pinigilan siya ni Abel, pinaalalahanan siyang masyado pang maaga para magdiwang. Sa susunod na round, magpapalit ang umatake at dumepensa, at kailangan nilang pabagsakin ang lahat ng kalaban. Ngayon ay oras na nina Abel, Ted, at Alisa para umatake. Buhay na buhay ang dugo ni Ted, nang angakong mananalo sila sa round na ito. Sabik na sabik si Alisa na patunayan kung ano talaga ang kaya nilang gawin. Si Abel naman, umaasa sa kanyang mga kasama para makuha ang buong atensyon. Wala man lang bakas ng pag-aalala ang kabilang panig. Nangutya pa nga sila ng mas matindi. Alam ni Abel na may itinatago pa silang alas. Nagbigay na ng hudyat para simulan ang susunod na round. Inutusan ng estudyanteng may berdeng buhok ang kanyang team na gumawa ng pormasyon sa pagdepensa. Mabilis na nagtalikuran ang kanyang mga kakampi, bumubuo ng mahigpit na bilog sa pagdepensa. Si Ted ang unang umatake, dumiresto ang mga magic bullets niya. Sumunod naman agad si Alisa gamit ang sarili niyang atake. May sumigaw agad mula sa pormasyon, atake ng sibat mula hilagang kanluran. Sumunod ang isa pa, this type magic bullet mula timog silangan. Naintindihan agad ni Abel ang taktika nila. Hinati nila ang mga pwesto para bantayan, nagbabahagian ng impormasyon para walang makalusot. Talagang isang napakagandang pormasyon sa pagdepensa ang ginawa nila. Mukhang naguluhan si Ted kaya humarap siya para humingi ng tulong. Ganoon din ang naramdaman ni Alisa, hindi sigurado kung paano makakalusot. Kinailangan itong aminin ni Abel. Ang galing ng pagtutulungan ng kabilang team, pero may isa pa rin silang nakaligtaan. Tinawag ni Abel si Ted palapit sa kanya. Sinabi niya kay Ted na siya ang tatapos sa laban na ito. Nag-usap ng pabulong ang dalawa, binubuo ang kanilang huling plano sa laban. Pagkalipas ng ilang sandali, sabay silang tumingala, nakatitig sa kanilang mga kalaban. Nang marinig ang plano, itinaas ni Ted ang kamay niya at nagsimulang bumigkas ng isang labis at mahabang orasyon. Natigilan ang buong kabilang team, nalilito kung anumang ritual ang ginagawa niya. Kahit si Abel ay medyo nasobrahan sa ginawa niya. Pagkatapos ay tahimik niyang pinagana ang sarili niyang mahika. Dumoy ang kapangyarihan sa mga daliri ni Ted, sumasabay sa ritmo ng kanyang orasyon. Isinigaw ni Ted ang huling linya para pakawalan ang kapangyarihan, at palihim namang binigkas ni Abel ang totoong orasyon para sa Storm Magic, pero mukhang walang nangyari. Nagsimulang kumalat ang pagkalito hanggang sa may isang nag-aalalang itinuro ang kalangitan at lahat ay tumingala. Isang dambuhalang bilog ng mahika ang nabuo sa itaas. Hindi mabilang na magic bullets ang bumuhos mula rito na parang malakas na ulan. Hindi na nakapag-react ang kabilang team. Mabilis silang nabaon sa walang humpay na pag-atake. Sunod-sunod silang bumagsak. Nawasak ang buong field. Nagpumiglas at sinubukang tumayo ng estudyanteng may berdeng buhok, pero pinabagsak ulit siya ng isang eksaktong asintadong finishing shot. Tinignan ng guro sa Yi ang mga estudyanteng nakakalat sa lupa, sobrang gulat at hindi makapagsalita. Sa huli, wala siyang nagawa kundi magalit ang panga at ideklarang panalo ang team ni Abel. Nagsigawan ng may pagdiriwang ang lahat, ipinagdiriwang ang kanilang pagbawi at tabumpay. Masayang humarap si Alisa kay Ted at nagtanong kung bakit tinatago niya ang lakas niya noon. Nahihiyang napakamot na lang si Ted, pilit na sinasabing nagkataon lang iyon. Nang mapansin niyang napunta kay Ted ang lahat ng atensyon, nakahina ng maluwag si Abel. Sakto naman, paikaikang tumayo ang estudyanteng may berdeng buhok, baka sa mukha niya ang pait at kahihiyan. Malamig siyang tiningnan ni Abel at sinabing hindi niya alam kung gaano naghirap ang mga internal students. Pero ang siguradong masasabi niya ay nakuha ni Ted ang pwesto niya rito base lang sa sarili niyang kakayahan. Bunga ito ng walang katapusang araw at gabi ng pag-aaral at pagsasanay, narinig ito ng estudyanteng may berdeng buhok bago siya bumagsak sa lupa ng walang kibo. Pagkatapos ay may isang palakaibigang kamay na lumitaw sa harap niya. Yumuko si Ted at inaya ulit siyang kumain ng siopaw paminsan-minsan. Napailing si Abel. Hindi pa rin siya sumusuko sa pag-aalok ng mga siopaw niya. Nakatungo lang ang estudyanteng may berdeng buhok, halatang may pinagdadaanan siya sa isip niya. Sa wakas, malamig na tumawa na lang siya at humarap para tulungang makatayo ang kakampi niya. Hindi natuwa si Alisa, iniisip niyang napakawalang utang na loob talaga niya. Pero tinawanan lang iyon ni Ted ng buong pag-asa, sinabing isa pa rin itong pag-usad. Tutal, hindi naman tinabig ng lalaki ang kamay niya sa pagkakataong ito. Muli niyang pinatunayan ang layunin niyang makabuo ng 100 kaibigan taglay ang panibagong determinasyon.
Pinanood ni Abel ang lahat, at isang matipid na ngiti ang palihim na sumilay sa kanyang mga labi. Nang dumating ang dapit hapon, naglalakad ng mag-isa ang punong gurong si Mikhail sa isang madilim na pasilyo. Lumapit siya sa isang nakatagong pinto at tahimik itong binuksan gamit ang mahika. Sa likod nito ay ang masikip at magulong underground workshop ng gurong si Emerson. Nakatingin ng maigi si Emerson sa isang screen. Doon ay paulit-ulit na pinapalabas ang video ng laban nung hapong iyon. Sinabi ni Emerson sa punong guro na nakunan iyon ng isang scout drone na siya mismo ang nagdisenyo. Ipinalabas muli ng video ang oras na pinagana ni Ted ang kanyang mahika. Nang mismong bumuhos mula sa itaas ang mga magic bullets, pinanood itong mabuti ni Mikhail, unti-unting napalitan ng pagkagulat ang reaksyon niya. Tuwang-tuwang itinuro ni Emerson na napakagaling talaga ng pagkakabalakayo ng mahika. May kung anong tahimik na binibigkas si Abel ng mga oras na iyon. Nag-apoy sa kahibangan ang mga mata ni Emerson. Aalamin niya kung sino talaga si Abel. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang araw ng pamamasyal. Naalala ni Abel ang imbitasyon ni Alisa. Habang bumababa siya mula sa dormitoryo, napahinto siya ng bahagya sa nakaduty doon. Nakatayo roon si Lilith, may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Inakala niyang pupunta na naman ito sa library, pero iniabot ni Abel ang kumpletong leave form. Agad na natigilan ang ngiti ni Lilith sa kanyang mukha. Mahina siyang nagtanong kung lalabas ba ito kasama ang kaklase nilang si Alisa dahil nakatanggap siya ng isa pang leave form na halos pareho ang detalye. Hindi maintindihan ni Abel. May masama ba roon? Kinagat ni Lilith ang kanyang labi at pilit na kinimkim ang sakit na nararamdaman. Sa huli, umiling na lang siya at sinabing magsaya ito. Tumalikod si Abel para umalis na hindi man lang napansin ang pagkabigo sa kanyang mukha. Akmang itutulak na niya ang pinto nang may biglang humawak sa kanyang manggas. Nakayuko si Lilith at halos pabulong na ang boses nito. Nagtanong siya kung pwede rin ba itong maglaan ng oras para ipasyal siya minsan. Medyo nagulat si Abel pero pumayag siya. Agad na inangat ni Lilith ang kanyang mukha at mumiti ng napakatamis. May nagising na damdamin kay Abel dahil sa ngating iyon. Naalala niya kung ano ang hitsura nito noong bata pa siya. Kahit na nabuhay siya ng 200 taon, minsan ay nakikita pa rin ang pagiging isip bata niya. At sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang tapat nitong pag-amin 2 taon na ang nakalipas. Naisip niya na baka paghangalang iyon ng isang bata sa mas nakatatanda sa kanya. Sa plaza, kanina pa naghihintay si Alisa. Humingi ng tawad si Abel dahil nahuli siya, kaya parang nabigla ito. Tumawa siya at inasar ito, sabay sabing hindi niya inasahang marunong pala itong mag-sorry. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang idineklara na ngayon, ipapasyal niya ito sa bawat sulok ng maharlikang kabisera. Ang una nilang pinuntahan ay isang mataas na memorial clock tower. Manghang-mangha si Abel sa masalimuot at magkakakonektang mga gear nito. Samantala, sumandal naman si Alisa sa bintana at tuwang-tuwang tinawag ito para tingnan ang tanawin. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, abot tanaw ang kalayuan ng dagat. Nakuha ang pansin ni Abel ng isang gumagalaw na itim na tuldok sa tubig. Ang likuran ng barko ay nag-iwan ng mahabang usok na maitim. Ipinaliwanag ni Alisa na isa itong steamship. Hindi ba niya alam kung ano yon? Inalala ni Abel ang mga nabasa niya sa mga libro. Nakaramdam siya ng matinding kuryosidad. Pinagmasdan siya ni Alisa habang seryoso itong nakatingin sa malayo, at unti-unting may umusbong sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos nyon, nakinig sila ng bagong estilo ng musika at nanood ng romantikong pelikula. Tahimik na ninamnam ni Abel ang sigla ng buhay na hindi kailanman kayang maipakita sa mga libro. Habang dumadaan sila sa isang masiglang kalsada, nakuha ang kanyang pansin ng isang tindahang may nakakasilaw na karatula. Ipinaliwanag ni Alisa na yon daw ay amusement hall, isang lugar ng libangan kung saan karaniwang pumupunta ang mga taong walang magawa para ubusin ang kanilang pera at oras. Sa pagkabigla niya, naging interesado agad si Abel. Nagningning ang mga mata nito at sinabing gusto niyang pumasok para tumingin. Nabigla man si Alisa pero pumayag din siyang sumama. Lingid sa kanilang kaalaman, sinusundan ng surveillance drone ni Elsen ang bawat kilos nila. Pumasok ang dalawa at agad silang nilamon ng ingay at dami ng tao. Nakaramdam ng pagiging bago at pagkamangha si Abel sa mga kakaiba at makukulay na pasyalan. Tapos may nakakakilabot na boses na nanggaling sa likuran nila, sinundan ng kamay ng kalansay na dumapo sa balikat ni Alisa. Pasuray-suray na humarap ang kalansay at napatili sa gulat si Alisa. Dahil sa instinct, mabilis siyang umikot at niyakap si Abel ng mahigpit. Pinakalma siya ni Abel at sinabing isa lamang iyong magic prop. Natauhan si Alisa, nahiya at mabilis na kumala sa kanya. Masayang itinuro ng kalansay sa kanila ang lugar ng mga atraksyon. Pagkapasok ng dalawa, agad na nagningning ang mga mata ni Alisa. Naroon lang pala ang paborito niyang serye ng Monster Claw Machines. Masaya siyang nagpaliwanag na ang mga stuffed toy ay ginawang kamukha ng mga magical beast. Tiningnan ni Abel ang mga ito at naramdaman niyang pamilyar ang mga iyon. Karamihan sa mga iyon ay kamukhang-kamukha ng mga halimaw na nakalaban na niya noon. Itinuro ni Alisa ang paborito niya, ang kay Gemma. Hindi man ito masasabing cute na magical beast, pero mukha itong napakalakas at siguradong mahusay sa labanan. Tumango si Abel nang hindi namamalayan bilang pagsang-ayon.
Talagang napakalakas ni Gemma. Kaya nitong gawing bato ang kahit na ano. Kinailangan pa noon ng wind magic at matinding hirap para lang mapabagsak ito. Tumingin si Alisa sa kanya na may pagtataka at biglang sumikip ang kanyang dibdib. Napagtanto niya agad na may nasabi siyang hindi dapat. Mabilis siyang nag-isip ng palusot para ipaliwanag iyon. Pero biglang tumawa si Alisa at sinabing kakaibang biro daw iyon. Nakisakay na lang siya at hinayaan iyong maging dahilan niya. Pero biglang nahiya si Alisa at nagtanong kung naiwerduhan ba siya sa kanya. Lahat ng ibang babae ay mahilig sa mga cute na bagay. Siya lang ang nag-iisa na may gusto sa mukhang matapang. Umiling si Abel at sinabing bagay na bagay iyon sa kanya. Naisip niya na mas mahalaga ang panloob na katangian kaysa panlabas na anyo. Natigilan si Alisa at isang tahimik na init ang bumalot sa kanyang dibdib. Masigla niyang sinabi na mas gusto na niya ngayon ang kay Gemma. Tinanong siya ni Abel kung gusto niya ng stuffed toy na yon. Hindi mapakali si Alisa at inaming gusto niya habang inirereklamo kung gaano kaliit ang kuko ng makina. Lihim na ginamit ni Abel ang mahika niya para suriin ang mekanismo ng makina. Natuklasan niyang nakaset sa pinakamahina ang higpit ng kuko at sadyang ginawang mabagal ang mga kontrol nito. Lihim siyang napatawa ng malamig. Isang panlilin lang na tulad nito ang saktong kailangan niya. Naghulog siya ng barya, handang gawing posible ang imposible. Tahimik na kumapit ang mahika sa mekanikal na kuko, palakas ng palakas ang kapit nito. Dahan-dahang bumaba ang kuko at mahigpit na kumapit sa stuffed toy ni Gemma. Pigil hinigang nanonood si Alisa habang maayos na iniangat sa ere ang laruan hanggang sa nahulog ito ng direkta sa butas. Muling nauwi sa tagumpay ang ikalawang inkwentro ni Abel kay Gemma. Kinuha niya ang stuffed toy at iniabot kay Alisa. Halatang-halata ang pamumula ng mga pisngi ni Alisa. Kinuha niya ang stuffed toy at inakma agad ito para itago ang kanyang namumulang mukha. Nangako siyang iingatan niya ito ng mabuti. Ang pagiging taranta niya ay talagang napansin ni Abel. Pumasok sila sa isang desert cave pagkatapos. Pumikit si Alisa sa sarap at pinuri ng malakas ang mga waffle. First time itong natikman ni Abel. Napatingin si Alisa sa pagkain niya at nagtanong kung pwede siyang tumikim. Pumayag si Abel. Humiwa siya ng isang piraso at inalok ito, pero kinagat na lang ito ni Alisa ng direkta mula sa kanyang tinidor na walang pag-aalinlangan. Nagbigay siya ng seryosong opinyon tungkol sa lasa ng waffle. Sinimulan namang kainin ni Abel ang bahagi niya. Masarap na talaga ang lasa nito. Tapos ay sinabi niyang medyo nagulat siya. Inakala niyang mailang ito dahil sa hindi direktang pagdikit. Natigilan si Alisa at mabilis na namula ang mukha niya. Saka lang napagtanto ni Abel na hindi man lang pala iyon napansin ni Alisa kanina. Humingi siya ng tawad dahil may nasabi siyang hindi nararapat. Pinilit ni Alisa na kalmahin ang sarili at matigas na iginiit na hindi iyon dapat palakihin. Nang makita ang kanyang hiya, iniba na lang ni Abel ang usapan. Sa halip ay lumingon siya sa labas ng bintana at may napansing kakaiba sa hangin ng kalsada. Sumang-ayon si Alisa na may kakaibang alindog ang lumang hitsura rito, pero tahimik na sinabi ni Abel na ang tanawin ay nagbibigay sa kanya ng matinding pangungulila. Natigilan ng tuluyan si Alisa doon. Ipinunto niya na ang magandahan sa lumang estilo at makaramdam ng personal na pangungulila ay magkaiba. Biglang nawalan ng masabi si Abel nang mapagtantong may nadulas na naman sa kanya. Tinitigan siya ng diretsyo ni Alisa at itinanong ang bagay na matagal na niyang kinikinkim. Sino ba talaga siya? Nagpatahimik kay Abel ang tanong na yon. Wala siyang intensyong sabihin kaninuman ang kanyang lihim tungkol sa reinkarnasyon. Ang tanging gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik sa eskwelahan. Saktong sa sandaling iyon, isang kislap sa hindi kalayuan ang sumakit sa kanyang mga mata. Isa itong magic tool para sa pagmamatsyag na nakatutok mismo sa kanila. Nagdesisyon siyang unahin muna ang istorbo para tapusin na rin ang pag-uusisa. Naguguluhang tinignan siya ni Alisa. Sa sumunod na saglit, nakakagulat sa bilis na lumapit ang mukha ni Abel sa kanya, sapat para maramdaman niya ang hininga nito. Mabilis na kumabog ang puso niya, pero ang asinta talaga ni Abel ay ang kalangitan sa kanyang likuran. Isang tahimik na bolang apoy ang lumipad at bumasag sa kagamitan sa pagmamatsyag. Napalingon si Alisa dahil sa pagsabog at bigla niya itong naintindihan. Tinanong siya nito kung ano ang sasabihin niya sana. Yumuko siya at mahinang sinabing kalimutan na lang iyon at humingi ng tawad sa pangingialam, hindi maitago sa kanyang mukha ang sakit. Bagamat mabuti na naiwasan ang karagdagang tanong, pakiramdam ni Abel ay hindi pa rin siya mapakali. Kinagat ni Alisa ang ibabang labi, naramdaman ang pagragasa ng pait at tamis sa kanyang dibdib. Ayaw na niyang makita muli ang tingin iyon sa kanyang mga mata, ang sinasadyang paglayo at pagtataboy sa kanya. At sa sandaling iyon, naging napakalinaw nito para sa kanya. Natatakot siyang tuluyan na siyang nahulog kay Abel. Pagsapit ng takip silim, sabay na nakarating ang dalawa sa tarangkahan ng akademya, pero naramdaman ni Abel na hindi pa rin tumitigil ang pagmamatsyag. Nauubos na ang pasensya niya at nagpasya siyang harapin ang sumusunod sa kanya sa sarili niyang paraan. Gumawa siya ng dahilan at pinauna na si Alisa. Tumango si Alisa, nagpaalam at naglakad na. Lumingon si Abel at nagtungo sa isang walang taong eskinita. Huminto siya sa dulo nito at malinaw na naramdaman ang dalawang nakatagong presensya. Sinabi niya kung sino man ang nagtatago sa anino na lumabas na.
Lumitaw ngayon mula sa dilim ang isang babaeng mage. Agad na napansin ni Abel ang mga kulay abong mata niya. Isa itong pamamaraan na gumagamit ng mahika ng lupa para makisama sa paligid. Ang kanyang nakalantad na pananamit ay malamang para mas patalasin ang kanyang mahika. Sa sandaling iyon, may isa pang boses mula sa bubong sa itaas. Isang lalaking mage ang tumalon pababa na nagpapahayag ng gulat na natukoy sila ng isang batang paslit. Nadulas ang babaeng mage at sinabing hindi na nakapagtataka dahil kilala niya ang taong iyon. Agad itong pinansin ni Abel at pilit tinanong kung sino ang nag-utos sa kanila. Mabilis na pinagalitan ng lalaking mage ang kanyang kasama sa labis na pagsasalita. Humarap siya at mariing sinabing hindi niya sasabihin kung sino ang kliyente kahit ano pa ang mangyari. Iyon lang ang kailangan ni Abel para totoong ganahan. Tanging kalaban na ganito kalakas ang karapat-dapat seryosohin. Sa parehong pagkakataon, nag-iisang naglalakad si Professor Emma Sen sa pasilyo ng akademya. Isang pamilyar na kalungkutan ang nakakapit sa kanya tulad ng isang anino, gaya ng nakasanayan niya. Walang nakikipagtalo sa mga insekto at walang nakikipagtitigan sa mga bituin kasama ng mga unggoy. Wala pang sinuman sa mundo ang nakipag-usap sa kanya tungkol sa mahika na kapantay niya. Ang nakagugulat na husay na ipinakita niya mula pagkabata, gumagawa ng sariling mga magic tools sa murang edad, ay hindi nagdulot ng pangunawa, kundi isang malalim at walang lunas na pag-iisa. Pinupuri siya ng iba sa kanyang harapan at tinatawag na henyo, ngunit sa kanyang pagtalikod ay naroon ang inggit at panunuya. Ang labis-labis na kakayahan ay nagbunga ng kalungkutang walang hangganan. Nang una siyang pumasok sa akademya, sinubukan niyang makibagay, ngunit mabilis niyang naintindihan na ang pagtanggap sa mga karaniwan ay isang walang kwentang pag-atras. Ang diamante ay makikintab lamang ng isa pang diamante o ng mas matigas pa rito. Kung walang karapat-dapat na kalaban, kahit ang isang henyo ay hindi tunay na unlad. May mga panahong pakiramdam niya ay sobrang nasasakal siya, halos wala nang mahanap na dahilan para magpatuloy hanggang sa lumitaw si Abel na parang liwanag na humati sa dilim. Ang pagmamasid at pagsubok sa kakayahan ng binatilyong ito ay muling gumising sa kanyang sigla. Dahil dyan, hindi siya nag-atubiling gamitin ang yaman ng samahan sa mahika, ang Kronos. Ang dalawang magagaling na mage na iyon ay mga kasamahan niya. Para maintindihan si Abel, handa siyang gumamit ng anumang paraan na kakailanganin. Itinulak niyang buksan ang pinto ng kanyang gawaan at biglang nanigas na lalaki ang mga mata. Kalmadong nakaupo si Abel sa kanyang silya, umiinom ng tsaa. Lumingon ang binatilyo at binati siya, humihingi ng pasensya sa panghihimasok. Pilit na tinago ni Emerson ang kanyang gulat at tinanong kung paano nito nasira ang mga patong-patong na harang. Ang mahika ng depensa na inilatag niya ay higit pa sa 2 o 3 patong. Sinabi ni Abel na parang manipis na papel lang ang mga harang na iyon. Alanganing tinawanan ito ni Emerson at pinuri siyang kahanga-hanga at puno ng sorpresa, pero pinutol ni Abel ang pagpapanggap niya ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya kay Emerson na sinabi na ng mga tauhan niya ang lahat. Simple lang ang kanyang gusto, itigil na agad ang lahat ng pagmamatsyag. Nakatayo lang doon si Emerson na tulalang-tulala, hindi handa na mabuko ng ganito kabilis. Para mapilit ni Abel na magsalita ang dalawang iyon, anong klaseng lakas ang kinakailangan yon? Pinakalma niya ang sarili at tinanong ng nang-uuyam, paano kung tumanggi siya? Halos hindi pa nakakalabas sa kanyang bibig ang mga salita nang balutin siya ng isang nakakatakot na alon ng mahika. Malamig na parang yelo ang mga mata ni Abel, bitbit ang nakamamatay at mabigat na pananakot. Naparalisa si Emerson sa labis na lakas ng presensyang iyon. Hindi matigil sa panginginig ang kanyang katawan, ngunit sa ilalim ng takot ay isang kakaibang pakiramdam, tila isang labis na pagkamangha. Sumuko siya sa huli at sinabing tatanggapin niya ang bawat hiling nito. Dahan-dahang binawi ni Abel ang nakakasakal na enerhiyang iyon. Nakahinga ng maluwag si Emerson, ngunit nanaig ang kanyang pagiging usisero. Tinanong niya kung bakit pa siya namamalagi sa akademyang ito. Wala na dapat siyang kailangang matutunan pa rito. Sinabi ni Abel na gusto lang niya ng isang tahimik at walang gulong buhay sa eskwelahan. Wala nang higit pa doon. Nanlamig ang mga mata ni Emerson at sinabing isa itong malaking biro. Ibinaba niya ang kanyang boses at nagsalita tungkol sa kanyang nakikitang tadhana para sa isang henyo. Sa ganyang kalakas na kapangyarihan, madali na lang ang pagbabago ng mundo kung gugustuhin niya. Kahit ang paghahari sa mga ordinaryong tao ay hindi isang ilusyon. Kumunot ang noo ni Abel at kitang-kita ang pandidiri sa kanyang mukha. Nilagpasan niya lang ito, sinabing wala siyang pakialam sa mga iyon, at naglakad palabas ng hindi lumilingon. Napaupo si Emerson sa mesa, habang pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatagpo na siya ng maraming magagaling na tao, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng pagnanasang pumatay. Isang ngiti ng pananabik ang gumuhit sa gilid ng kanyang labi. Nakakasiguro siyang ang pag-iral ni Abel ay magtutulak sa kanya sa isang panibagong antas. Lumalim ang gabi. Hinanap ni Alisa si Abel bitbit ang plushie. Nalaman niya kay Ted na wala ito sa loob kaya naghintay na lang siyang mag-isa sa ibaba ng gusali ng dormitoryo. Gusto niyang ibigay rito ang plushie at magpasalamat ng personal. Habang marahan niyang hinahaplos ang laruan, isang pamilyar na boses ang umalingaw mula sa direksyon ng mga puno.
Naiinip ang tono ni Abel nang tanungin kung bakit siya pumunta sa ganitong oras. Isang malambing na boses ng babae ang humingi ng paumanhin. Nagtago si Alisa sa isang gilid para manood. Nang makita niya kung sino ito, laking gulat niya. Ang kausap ni Abel ay siguro Lilith. Malambing na sinabi ni Lilith kung gaano siya nanabik sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Abel na iwasang makaagaw ng hindi kinakailangang atensyon. Tumalikod siya para umalis at sinabing ipagpaliban muna kung anuman ang sasabihin niya pagkatapos ng klase. Ang sumunod na nangyari ay halos pumigil sa hininga ni Alisa. Tumingkayat si Lilith at banayad siyang hinalikan sa noo. Namula ang mga pisngi ni Lilith at napabuntong hininga na lang si Abel sabay sabing hindi pa rin siya nagbago mula noong bata pa siya. Napaatras si Alisa sa dilim. Ano ba talaga ang nangyayari? Kinabukasan, nakaupo si Alisa sa isang cave na may mabigat na pakiramdam. Pagdating ni Yukari, agad niyang napansin na may mali. Si Alisa, na hindi kailanman tumatanggi sa matamis, ay umorder lang ng black coffee. Nag-aalalang lumapit si Yukari at tinanong kung may problema ba siya. Sa wakas ay ibinulong ni Alisa ang kanyang nasaksihan. Nakita niyang hinalikan ni Guro Lilith si Abel sa noo. Hindi niya maiwasang mag-isip kung magkarelasyon ba silang dalawa. Napakurap si Yukari, tapos ay agad niyang naintindihan kung ano ang bumabagabag sa isip ni Alisa. Mabilis siyang umiti at tiniyak sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil sina Abel at Guro Lilith ay magkapatid, nakatatandang ate at nakababatang kapatid. Kumalat na ang balitang iyon sa buong akademya. Kinumpirma na rin ito ni Ted. Nahirapan si Alisa na maniwala pero naisip pa rin niyang kakaiba ito. Bakit kailangan pang magkita ng palihim ng tunay na magkapatid at ipahayag ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng halik? Hinulaan ni Yukari na baka nag-iingat lang sila dahil sa sitwasyon nilang guro at estudyante, at dahil sobrang lapit nila sa isa't isa, ang halik ay paraan lang nila ng paglalambing. Pinag-isipan ito ni Alisa at napagtantong may punto iyon. Agad na nawala ang bigat sa kanyang dibdib at biglang nanumbalik ang kanyang gana sa pagkain. Orderin niya ang pinakamalaking hiwa ng cake sa menu. Pinanood siyang sumigla muli ni Yukari at hindi napigilang matawa. Kasabay nito, mag-isang tumatakbo si Abel sa underground training room. 2 oras na siyang tumatakbo. Ito ay bahagi lang ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Walang tao at tahimik ang training room dahil holiday. Nagbigay ito sa kanya ng hindi malinaw na pakiramdam. Tila tuluyan ng kinalimutan ng mga modernong salamangkero ang pisikal na pag-ehersisyo. Maya-maya pa, pumasok si Ted sa silid na sumisigaw, matapos siyang tuluyang matagpuan. Nakaramdam si Abel ng kaunting pagkadismaya. Natuklasan na ang kanyang tahimik na pinagtataguan. Masayang nagtanong si Ted kung nakapagpa siya na ba siyang sumali sa research club. Noon lang naalala ni Abel na may narinig siya tungkol doon noong enrollment, pero tapat siyang umamin na wala siyang interes dito. Sabik na ipinaliwanag ni Ted na ang mga research club ay mga voluntaryong grupo pagkatapos ng klase. May mga pagkakataon pa nga na ang mga natuklasan ng club ay kinikilala sa buong bansa. Lihim na hindi humanga si Abel. Pang-estudyanteng level pa rin yon. Natutunan niya sa mahabang panahon ng karanasan na ang pagsasaliksik sa mahika ay dapat ginagawang mag-isa. Sa kanyang pananaw, walang masyadong silbi ang makipagtulungan sa iba. Pero hindi nagpatinag si Ted at patuloy na iginiit na baka mayroong makapukaw ng kanyang interes. Naramdaman ni Abel na nag-aalangan siya. Hindi patas na isantabi ang isang bagay bilang walang kwenta nang hindi man lang ito nakikita. At higit pa rito, baka sa mga mata ni Ted ang wagas na pag-asa. Sa huli, napabuntong hininga na lang si Abel at sumuko. Biglang napasigaw sa tuwa si Ted. Isinama niya si Abel kung saan nag-imbita ang mga club. Maingay at abala ang buong paligid. Patuloy na pinipigilan si Ted ng mga tao sa pag-asang sasali siya sa kanilang club. Tahimik na nagmasid si Abel, at napansing nahahati ang mga club sa 2 pangunahing uri, ang pangmahika at pang-atletiko. Pero sobrang dami nila para masuri ang bawat isa ng maayos. Maya-maya pa, isang mababang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Nakatayo roon ang isang matangkad na bulto na nakasuot ng buong baluti. Medyo nagulat dito si Ted. Tumawa ito at hinubad ang helmet, sabay paliwanag na ito ay kasuotan lang pang kompetisyon. Pinuri niya ang pangangatawan ni Ted at inanyayahan siyang subukan ang armored ball. Lubos na nalito si Ted sa dami ng mga teknikal na salita, pero naintindihan ito ng buo ni Abel sa kanyang tabi. Para itong isang sinaunang laro na katulad ng rugby. Lumingon si Ted para ayayain ang kanyang master na sumama sa kanya, pero naging mailap ang ekspresyon ng senior student nang mapatingin kay Abel. Maingat siyang nagmungkahi na medyo mahihirapang sumali ang isang estudyante na may kulay amber na mga mata. Sanay na si Abel na tratuhin bilang isang taong walang kakayahan sa mahika, na pabor sa kanya. Nagbigay ito sa kanya ng magandang dahilan para umalis. Nang mga oras na yon, lumapit ang kapitan ng club na nakasuot ng baluti. Lumapit ang senior at tahimik na ipinaliwanag ang sitwasyon. Nang marinig ito, humalakhak ng malakas ang kapitan nang walang pag-aalinlangang itago ito. Diretsahan siyang nagdeklara na ang pagpapahintulot sa sinumang may mababang kalidad na mga mata na sumali ay sisira sa reputasyon ng buong club. Napabuntong hininga si Abel, ayaw nang makisali sa anumang karagdagang gulo. Pero nakakunot na ng husto ang noo ni Ted.
Mahinang pinitik ni Abel si Ted sa tainga, nagpapahiwatig na hindi ito dapat ikagalit. Wala naman siyang interes sa mga ball sports, kaya hindi kawalan kung aalis siya. Ang hindi niya inaasahan ay ang aksidenteng pag-usbong ng galit ng kapitan dahil sa mga salitang iyon. Biglang nagalit ang kapitan, nagpapahayag na ang pagmaliit sa kanya ay isang bagay na hindi niya kayang palampasin. Ang labis na pagkaipokrito nito ay nag-iwan kina Abel at Ted na walang masabi. Bago pa man may makasagot, hinablot ng kapitan ang bola at sumugod ng direkta kay Abel, sumisigaw na ipapakita niya sa kanya na higit pa ito sa basta ball sports. Mabilis na umiwas si Abel at pinatid ang mga binti ng kapitan. Natapilok ang kapitan sa isang paa. Tumalsik ang bola mula sa kanyang mga bisig at lumipad sa ere. Muntik na siyang hindi makabalanse, pero inubos na ng kahihiyan ang kanyang huling natitirang katwiran. Kaya sumugod ulit siya kay Abel sa pangalawang pagkakataon. Napabuntong hininga na lang si Abel. Hindi ito matatapos ng maayos. Mahinang tumalon siya sa ere at madaling sinalo ang nahuhulog na bola. Mula sa pagiging nasa ere, kaswal siyang sumigaw, babalik na sayo ang bola. Ngunit tahimik siyang naglagay ng material enhancement spell dito. Bumagsak ang bola ng may matinding puwersa at tumama ng direkta sa mukha ng kapitan. Isang malakas na kalabog, bumagsak sa lupa ang kapitan. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay agad na kumuha sa atensyon ng lahat sa lugar. Napagtanto ni Abel na nadala na naman siya ng sobra. Habang ang lahat ay sumugod patungo sa kapitan, tahimik na tumakas sina Abel at Ted mula sa karamihan. Pinagpatuloy nila ang pagbisita sa maraming iba pang club, ngunit wala pa rin silang mahanap na akma. Sa kabilang banda, palaging tinatanggap si Ted kahit saan. Habang pakiramdam ni Abel ay lubos siyang hindi interesado sa lahat ng ito, muntik na siyang sumuko nang makarinig siya ng maalab na pag-awit. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na balabal ang nagtipon sa isang sulok, malakas na nananawagan para sa isang mapayapang mundo. Tiningnang mabuti ni Abel. Ang nais nilang alisin sa mundo ay ang mahika mismo. Nakakalito ito para sa kanya. Kung laban sila sa mahika, bakit pa sila pumasok sa akademya na ito? Itinaas ng kanilang pinuno ang kanyang kamao at idineklarang dumating na ang panahon ng revolusyon. Muling tumingin si Abel at natigilan. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Boss, na matagal na niyang hindi nakikita. Alam niyang nasa akademya si Boss, pero hindi niya inaasahang magkikita sila ng ganito. Hindi mukhang maayos si Boss, ngunit nakakatakot ang talim ng kanyang mga mata. Isang alon ng kaba ang naramdaman ni Abel. Tinawag niya ang berdeng buhok na estudyante para magtanong kung anong nangyayari. Tinignan siya ng kabilang estudyante ng may gulat, na tila nagtanong siya ng isang bagay na alam na ng lahat. Ipinaliwanag niyang isa itong radikal na anti-mahikang organisasyon. Kapayapaan ang ipinangangaral nila sa labas, ngunit napakalaking gulo ang idinulot nila sa lipunan. Nang makitang walang alam si Abel, bumalik ang tono ng estudyante sa nakasanayang pagmamataas nito. Nangutya siya na hindi na yon nakapagtataka. Walang research club ang may gustong tumanggap sa isang may mababang uring mga mata. Walang interes si Abel na makipagtalo. Tumalikod siya para umalis, ngunit tinawag siya ng estudyante, at sinabing may alam siyang lugar, ang perpektong club para sa katulad niya. Huminto sila sa harap ng isang tahimik at abandonadong booth. Isang babaeng asul ang mata ang nakaupong mag-isa sa ilalim ng tolda at tahimik na nagbabasa. Nilalayuan ito ng lahat ng dumaraan na tila babawal itong lapitan. Tinawag siya ng berdeng buhok na estudyante bilang ang Ice Queen na si Noel. Mayroon siyang kamangha-manghang kakayahan, ngunit hindi siya nakikipag-usap kahit kanino. Sinabi niya na sa ganoong paraan, magkatulad sila ni Abel, parehong hindi pala kaibigan ng mga tagalabas. Siguro ay magkakasundo kayo. Pagkatapos niyon, tumalikod siya at umalis. Maingat siyang inobserbahan ni Abel. Ang mga asul na matang iyon ay talagang marka ng mahika ng elementong tubig. Mas malakas ng dihamak ang mahika niya kaysa sa mga pangkaraniwang estudyante. Nakasulat sa karatulan ng booth ang Ancient Magic Research Club. May dala itong hanging puno ng misteryo. Mahinang kumatok si Abel sa mesa sa harap niya. Sa wakas ay tumingala si Noel at tiningnan siya ng walang kahit anong emosyon. Diretsahang sinabi ni Abel na interesado siya sa sinaunang mahika at gusto pa niyang matuto. Walang ibang sinabi si Noel. Isinara lamang niya ang makapal na aklat sa kanyang mga kamay, inilapag ang isang parisukat na kahoy na kahon sa mesa at sinabihan siyang buksan muna ito. Agad na nakilala ni Abel ang bagay na yon. Isa itong labyrinth circuit, isang misteryosong kagamitan na ginagamit para subukan ang kakayahan sa pamamagitan ng pag-decipher ng mga komplikadong rune. At ang partikular na ito, na napakaganda ng pagkakagawa, ay malaking posibilidad na sarili niyang gawa. Nang walang imik, ipinadausdos niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng kahon at sinimulang suriin ang mga rune. Tiyak na dumaloy ang kanyang mahika, na ginagabayan ng kanyang kagustuhan patungo sa nag-iisang tamang landas. Sa isang marahang tunog, bumukas ang takip. Biglang nanlaki ang mga mata ni Noel, mababaka sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Kalmadong ibinaba ni Abel ang kahon at sinabing bukas na ito. Kinuha niya ito at paulit-ulit na sinuri, pinaghihinalaang nasira ito. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang oras para maresolba ito.
Hindi nagpaliwanag si Abel at pinaalalahanan lang siya sa kanyang ipinangako. Tiningnan siya ni Noel na may komplikadong ekspresyon bago tuluyang pumayag. Sinundan niya ang mga tahimik na yabag nito papasok. Kapansin-pansin ang isang karatula sa dingding na nagsasabing, bawal lumampas ang mga estudyante. Nagtanong siya kung saan sila pupunta. Itinuro ni Noel ang unahan, ngunit ang nasa harap nila ay isa lamang malamig at batong dingding. Iniabot niya at kinuha ang isang maliit na palawit mula sa kanyang leg. Mukha itong isang selyo. Idiniin niya ito sa isang hindi kapansin-pansing gintong ukit sa dingding, at isang tagong pinto ang tahimik na lumitaw sa bato. Sumunod na pumasok si Abel. Isang mundong binalot ng mga aklat ang bumungad sa kanya. Mahinang ipinahayag ni Noel na ito ang research club. Tumingin sa paligid si Abel, daan-daang mga libro, isang nakamamanghang tanawin. Nagtanong siya kung nasaan ang ibang mga miyembro at nakatanggap ng hindi inaasahang sagot. Simpleng sinabi ni Noel na siya lang ang kaisa-isang miyembro ng club sa ngayon. Naisip ni Abel na ang labyrinth circuit ang dahilan. Naglakad siya patungo sa mga istante at nagsimulang magbuklat ng walang pinipili. Puro mga sinaunang teksto ang naroon, malinaw na mula pa noong napakaraming taon na ang nakalipas. Tinanong niya kung ano ang pinakalumang aklat sa koleksyon. May tahimik na panghihinayang na sinabi ni Noel na maraming mahiwagang teksto ang sinunog noong panahon ng matinding kalamidad. Natahimik si Abel habang nabubuo sa kanyang isipan ang mga piraso ng kasaysayan. 200 taon na ang nakararaan, tinalo ng mga pantas ang hari ng mga demonyo. Ngunit napakaikli lang ng naranasang kapayapaan. Dahil sa kasakiman sa teritoryo, agad na sumuong ang sangkatauhan sa mas matagal at mas malupit na digmaan. 100 taon ng pagdanak ng dugo, ang buhay na kinuha nito ay higit pa sa kinuha ng hari ng mga demonyo. Ang pagod at pagdurusa ay nauwi sa matinding pagkamuhi sa mahika. Isang kilusan ang bumangon na may layuning burahin ng tuluyan ang mahika sa mundo. Di mabilang na mahahalagang mahiwagang aklat ang naging abo sa apoy at upang matuklasan ang mga lihim ng sinaunang mahika na minsan nang nahigitan ang kung ano ang mayroon ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nabuo ang research club na ito. Naisip ni Abel na isa itong kahanga-hangang motibasyon. Alam niya na sa panahong ito, karamihan sa mga tao ay hindi na napapansin ang paghina ng mahika. Ang malaman ito at gumawa ng hakbang ay isa ng pambihirang bagay. Nagulat si Noel. Nagtanong siya kung bakit hindi siya nito pinagtatawanan tulad ng ginagawa ng iba. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao ay nag-isip na mas maginhawang gamitin ang mga kagamitang mahika. Lubos na naunawaan ni Abel ang pagkabigong iyon. Sa ganitong kapaligiran, pinili niyang kumapit at ipagpatuloy ang sinaunang mahika. Tiyak na tiniis niya ang matinding kalungkutan at ang bigat ng pagiging hindi nauunawaan. Kaya sinabi niya ng may buong katapatan na hinding-hindi niya pagtatawanan ang mga pagsisikap nito. Ang mga salitang iyon ay tahimik na nagpagalaw sa isang bagay sa loob ni Noel. Mahina siyang nagtanong sa kanyang pangalan, may halong hiya sa kanyang tono, at formal na nagpakilala at inabot sa kanya ang susi ng silid. Inanyayahan niya itong bumalik bukas. Mayroon siyang gustong ipakita rito. Mabilis na sumapit ang sumunod na gabi. Nakita ni Abel si Ted na natutulog sa silid aklatan. Dahil alam niyang pagod na ito sa kakahabol ng mga club nitong mga nakaraang araw, hindi niya magawang gisingin ito. Mag-isa siyang umalis ngunit pinigilan siya ni Alisa sa pasilyo. Kinakabahan siyang nagtanong kung aling research club ang iniisip nitong salihan. Nang malaman niyang hindi pa rin ito nakakapagdesisyon, inipon niya ang kanyang tapang at nagbigay ng imbitasyon. Inamin niyang matagal na niyang inaasam na makaranas sumakay sa isang lumilipad na dragon. Isang pakiramdam ng nostalgia ang naramdaman din ni Abel. Simula nang mag-reincarnate, hindi pa siya nakakakita ng dragon sa panahong ito, kaya pumayag siyang sumama sa kanya para tingnan ito. Agad na lumiwanag ang mukha ni Alisa, ilang beses pang nanigurado sa kanya, at pagkatapos ay masayang umalis. Hindi na iwasan ni Abel na isiping kailangan talaga nitong magkaroon ng mas maraming kaibigan. Pagkatapos, dumiretso siya sa Ancient Magic Research Club. Ngunit sa pinto pa lang, naramdaman na niya ang isang pamilyar na presensya. Ito ay walang iba kundi siguro Emerson. Naging diretsahan si Abel at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ngumiti si Emerson at sinabing siya ang faculty advisor ng club, saka mabilis na idinagdag na paminsan-minsan lang siyang dumadaan. Mas lalo lang naging kahina-hinala kay Abel ang labis nitong pagpapaliwanag. Ibinalik ni Emerson ang tanong at inusisa kung bakit siya naroon. Sinabi ni Abel na may usapan na sila ng isang tao. Tumaas ang kilay ni Emerson, may makahulugang emosyon na nakatago sa kanyang ekspresyon. Sa isang misteryosong tono, ibinunyag niyang isang henyo si Noel na personal na inirekomenda ng headmaster. Sa loob lang ng isang taon, nabigyan na siya ng exemption sa lahat ng karaniwang klase at nag-aaral mag-isa rito dahil karamihan sa mga kurso ng faculty ay hindi na sapat sa kanya. Dahil dito, iminungkahi niyang mag-apply din si Abel para sa parehong exemption. Agad itong tinanggihan ni Abel. Inulit niyang ang gusto lang niya ay isang tahimik at simpleng buhay estudyante, ngunit biglang nawala ang ngiti ni Emerson at itinuro ang kontradiksyon sa kanyang sinabi. Hanggat may kaugnayan si Abel kay Noel, hinding-hindi mangyayari ang tahimik at simpleng buhay.
Ikinatwira ni Abel na interesado lang talaga siya sa mga koleksyon ng libro. Mas diniin pa ito ni Emerson, itinuturo ang kawalan ng konsistensi sa kanyang ikinikilos. Kung talagang gusto niya ng kapayapaan, bakit siya magkakaroon ng interes sa ancient magic? Dahan-dahang lumapit si Emerson, akmang hahawakan ng kanyang kamay ang pisngi ni Abel. Ngunit sa huli, tinapik lang niya ito sa balikat. Bumalik sa dating gaan ang kanyang tono, at nakangiting tumalikod para umalis. Naiwang mag-isa roon si Abel na may labis na kakaibang pakiramdam. Tahimik niyang inaktibo ang kanyang analytical eye. Lumitaw ang isang maliit na magical rune sa kanyang balikat, isang listening device. Itinaas niya ang kanyang kamay at dinurog ito ng walang pag-aatubili. Nakangiting na pagtanto ni Emerson, na saan man siya, nabistado na siya gaya ng inaasahan. Tinulak ni Abel ang pinto at pumasok sa research club. Tahimik na nagbabasa si Noel. Nang makita niya itong dumating, agad niyang ibinaba ang libro. Malambing at may kakaibang pagiging tapat na sinabi nitong naghihintay siya. Isang mahinang pakiramdam ang dumaan kay Abel. Makakaibigan ba ang sinabing iyon? Inungkat niya ang kanilang usapan at tinanong kung ano ang gusto nitong ipakita sa kanya. Binuhat ni Noel ang isang kahoy na kahon ng may maingat at sinadyang paggalaw ng kamay. Mula sa loob, kinuha niya ang isang luma at sirang sinaunang libro. Sa isang tingin pa lang, nakita na ni Abel na nakaselyo ito sa ilalim ng maraming patong ng makapangyarihang mga rune. Sinabi ni Noel na tinatawag itong Forbidden Grimoire ng kanyang pamilya. Naalala ni Abel ang naitala sa mga libro ng kasaysayan, na ang tekstong ito ay nagtataglay ng kapangyarihang yumanig sa mundo. Sa panahon ng malaking sakuna, ito ang naging mitsa ng kabuluhan ng higit sa isang beses. Tinanong niya kung bakit nito ipinapakita sa kanya ang isang napakadelikadong bagay. Ayon kay Noel, narinig niyang baka gusto itong makita ni Abel, kaya dinala niya ito. Nakilala ni Abel ang napakalaking halaga ng libro, at nagsimulang bumuo ng bagong hinala tungkol sa pinagmulan ng pamilya nito. Inalis ni Noel ang mga selyo, sinasabing isa itong kayamanan na sa kanya lang ipinapakita. Yumuko si Abel para suriin ito. Ang mga pahina ay naukitan ng labis na komplikadong magical formulas. Kahit sa sira nitong estado, ang antas ng pagkakagawa ay sadyang napakataas. Mabilis niyang inilipat ang mga pahina at napansin ding tila pamilyar ang sulat kamay hanggang sa makita niya ang inskripsyon. Para sa aking mahal na kasamang si Adona, at siya'y natigilan. Tila may bagyong sumabog sa kanyang kalooban. Tinanong niya kung ang librong ito ba'y isang relic na iniwan ng isa sa mga ninuno nito. Tumango si Noel at sinabing natanggap ito ng kanyang ninuno mula sa isang salamangkerong lubos nilang ginagalang. Tinanong nito kung naintindihan ba niya yon. Nagbigay ng mapagkumbabang sagot si Abel. Sa loob-loob, hindi talaga siya kalmado dahil ang librong ito ay mismong siya ang sumulat. Itinuro niya ang mga pahina at binigyan siya ng simpleng paliwanag sa mga nakasulat. Habang nagsasalita, tahimik niyang inoobserbahan ang reaksyon at mukha nito. Ang hugis ng kilay at mga mata nito ay dahan-dahang tumugma sa isang mukha mula sa nakaraan. Nakasiguro na siya ngayon. Si Noel ay isang inapo ni Adona, ang Hero of Water. Nakikinig ng buong atensyon si Noel. Purong galak ang mababaka sa kanyang mukha. Nagmakaawa siyang sabihin pa sa kanya ang mga sikreto ng libro. Ngunit may mga plano na si Abel para kinabukasan. Nakita niya ang pagkakataon at nagmungkahi ng palitan. Kung hahayaan siya nitong gamitin ang research room na ito, babalik siya sa libre niyang oras para ipagpatuloy ang pagbabasa ng grimoire kasama siya. Tinanggap ni Noel ang kasunduan at mumiti ng may tunay na saya. Kinabukasan, dumating sina Abel at Alisa sa Dragon Stables. Isang boses ang nag-welcome sa kanila ng may madramang estilo. Pagkatapos ay isang prosesyon ng mga eleganteng bihis at mababangong kabataang lalaki ang nakapila sa likod nito. Ang lahat ay natigilan. Sa nakatayong tanawin na parang mga baliwalang idolo sa harapan nila. Mukhang ito na ang maalamat na Dragon Riding Research Club. Hindi man lang mayugnay ni Abel ang mga taong ito sa mga dragon. Ang pag-aalaga ng mga dragon ay dati ng napakahirap na trabaho, na humihingi ng pambihirang pasensya at lakas. Baka sa mukha ni Alisa ang paghingi ng tawad, na walang kaide-ideya na ganito pala ang magiging itsura ng club. Tinanong naman ng isang babae kung ano ang pinagkaiba ng club na ito sa kabilang pinto. Masayang ipinaliwanag ng isang senior na mas nakaka-relax ito, at ang lahat ay para lang sa kasiyahan. Agad na naintindihan ni Abel at nakaramdam din siya ng kaunting gulat. Sa panahong pinanggalingan niya, ang mga dragon ay mahalaga at malalakas na estratehikong armas. Mukhang pagkatapos ng 200 taon, tunay nang umunlad ang mundo. Inihayag ng senior na sasakay sila ng Peres. Agad na nadama ni Abel na may mali. Ang bawat babae sa silid ay pinagkakaguluhan na ng mga lalaki. Nagsimulang sumakit ang ulo niya. Mga sagradong nilalang na ginagamit na lang pang flirt. Diretsong naglakad ang senior palapit kay Alisa at tinawag ang pangalan nito nang may mainit na pananabik. Mabilis na nagtago si Alisa sa likod ni Abel, sinasabing may kapareha na siya. Bumaling agad ang tingin ng senior kay Abel, nanlalamig at hindi natutuwa. Pumagit na ito sa kanilang dalawa at inanyayahan na lang si Alisa na sumakay kasama niya. Ngunit kumapit si Alisa sa braso ni Abel at iginiit na gusto nitong sumama sa kanya. Ngumiti ang senior at tinanggihan siya, na sinasabing masyadong mapanganib na magsama ang dalawang baguhan sa iisang dragon.
Nalagay sa alanganing posisyon si Alisa, baka sa kanyang mga mata ang labis na pagkadismaya. Nakikita ni Abel kung gaano nitong gustong sumakay. Kinalimutan niya ang kanyang sariling pag-aasiwa. Maintindihin niya itong sinabihan na huwag siyang alalahanin at magsaya na lang ng lubos. Ngunit lalo lang nagalit si Alisa sa kanyang pagiging maalalahanin. Tumalikod siya, padabog na pumayag sa imbitasyon ng senior, at huminto na sa pagtingin kay Abel na naiwang labis na nalilito, hindi maintindihan kung paano niya ito nainis. Pagpasok sa Dragon Stables, agad na sumalubong sa kanya ang malakas at pamilyar na amoy na yon. Buong pagmamalaking ipinagmalaki ng senior ang kanyang pinakamahalagang dragon. Nakakamangha ang napakalaking katawan nito. Napasinghat si Alisa sa tuwa't pagkamangha. Ito na ang pinakamalaking dragon na nakita niya. Tahimik ding humanga si Abel. Napakahusay ng pagpapalaki sa dragon na ito. Sa panahon niya, tanging ang mga nasa pinakamataas na uri ng maharlika ang maaaring magkaroon ng ganitong uring halimaw. Mukhang makalipas ang 200 taon, lubhang umunlad ang kakayahan ng sangkatauhan sa pag-aalaga ng mga dragon. Sinabi ng senior kay Abel na nasa dulong silid ang dragon niya, saka iginaya si Alisa palayo para masiyahan sa kanilang paglipad sa kalangitan. Minsang lumingon sa kanya si Alisa bago sumunod. Unti-unti na ring naglabasan ang ibang mga bisita. Tumahimik ang kwadra ng mga dragon at tanging si Abel na lamang ang natira. Nag-isa siyang naglakad patungo sa pinakasulok ng gusali, handa nang salubungin ang dragon na inilaan para sa kanya. Maya-maya, isang nagmamadaling tinig ang tumawag mula sa likuran niya. Binalaan siya nito na huwag lumapit sa silid na iyon dahil ang dragon sa loob na si Reinhardt ay may matinding galit sa mga tao. Humingi ng paumanhin ang isang maliit na bata sa kanyang pang-aabala at nagpakilalang isang batang taga-alaga na nagtatrabaho roon. Sinabi ni Abel na ayos lang ito at gusto lamang niyang makita kaagad ang dragon. Bahagyang binuksan ng bata ang pinto at sinabing mas maiintindihan niya ang panganib kapag nakita niya mismo ito kaysa sa mga salita. Nakita ni Abel ang isang malaking pulang dragon na may mga peklat sa paligid ng mga mata na nagpapamalas ng aroganteng otoridad. Agad siyang nakaramdam ng labis na paghanga. Isa itong napakagandang dragon. Ipinaliwanag ng bata na ang pangalan nito ay Reinhardt at higit sa 100 taong gulang na ito. Dati itong kilalang karerang dragon, ngunit pagkatapos mamatay ng tagapag-alaga nito, tumanggi na itong magpasailalim sa sinuman. Iminungkahi ng marami na ipagtabuyan na ito, pero matigas na tumutol ang bata dahil labis itong iginagalang ng mga mas batang dragon at ang presensya nito ay nakatulong na mapanatiling maayos ang kwadra. Agad itong naunawaan ni Abel. Rumerespeto lamang ang mga dragon sa mga may tunay na lakas. Upang makatanggap ang isang matandang dragon ng ganitong antas ng paggalang, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Marahil ay napagod na lamang itong mapasunod ng mga taong hindi karapat-dapat kaya pinili nitong itago ang sariling lakas. Tinawag ni Abel ang pangalan nito nang may tahimik na seryosong tono at iniunat ang kanyang kamay para senyasan si Reinhardt na tingnan siya. Naalarma ang bata sa nakita at nagmadaling pigilan ang tila isang pagpapatiwakal. Sinabihan siya ni Abel na manatiling tahimik at huwag magsalita. Itinaas ni Reinhardt ang mapagmataas nitong ulo na may mga matang kumikinang at nanunuri. Nabasa ni Abel ang mga piping kahilingan sa mga ito at tinanong kung gusto nitong lumipad. Nag-ipon siya ng nakasentro na bola ng purong mahika sa kanyang palad at iniabot ito upang makita ng dakilang dragon. Nanliit ang mga mata ni Reinhardt at pinagmasdan ito sandali. Sa kaunti-unti, ibinaba nito ang kanyang sarili. Ang pagpapasailalim na iyon ay nagpaiwan sa bata na lubhang walang masabi. Mahinahong sinabi ni Abel na maaari nitong pag-isipang bigyan ng pagkakataon ang taong nasa harapan nito. Sinulyapan ni Reinhardt ang bata at saglit na tila lumambot ang titig nito. Nag-umapaw ang emosyon ng bata at apurahang nagtanong kung sino si Abel. Sinabi lamang ni Abel na isa siyang estudyante at hihiramin niya si Reinhardt. Doon sa lambak, ilang lumilipad na dragon ang nagdadala sa mga estudyante para sa isang nakaka-relax na paglipad. Ibinaba ng senior si Alisa upang lumapag sa isang tahimik na bahagi ng damuhan. Habang nakatingin pababa sa maharlikang kabisera at sa akademya na maliit na tingnan sa ibaba, namangha ng husto si Alisa. Naisip niya na mas maganda sana kung nandito si Abel sa tabi niya. Inabutan siya ng senior ng isang tasa ng tsaa, habang may ngiti na nagtatago ng isang masamang pakay. Walang kamalay-malay si Alisa, kaya't nagpasalamat at uminom siya nito. Ngunit bigla siyang niyakap ng senior mula sa likuran. Nagulat siya at nabitawan ang tasa ng tsaa. Mariin niyang tinanong kung ano sa tingin nito ang kanyang ginagawa at binigyan ito ng malakas na sampal habang nag-aalab sa galit. Subalit may lakas ng loob pa ang senior na baligtarin ang sitwasyon at inakusahan siyang may masamang intensyon ito simulat sa pool. Pagkatapos ay gumamit siya ng malalaswang salita upang siraan ang relasyon nila ni Abel. Tuluyan ng sumiklab ang galit ni Alisa. Pinalabas niya ang kanyang mahika para lumaban, pero isang matinding pagkahilo ang biglang umatake sa kanya. Wala siyang laban na natumba sa lupa at agad niyang napagtanto na may droga ang tsaa. Mayabang na nagmalaki ang senior tungkol sa kanyang matataas na marka at kaalaman sa mga gayuma.
Tiningnan niya ito pababa na walang kakayahang lumaban, at isang mapagmalaking ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Wala nang nagawa si Alisa, kundi humiga roon habang palapit siya ng palapit. Nang mga sandaling iyon, lumilipad na si Abel sa itaas ng lambak sakay ng likuran ni Reinhard. Pinagmasdan niya ang lambak sa ibaba, pero napansin niyang ang karamihan sa mga estudyante ay abala sa kani-kanilang mga romantikong gawain. Tumingin siya sa isang bahagi ng damuhan at biglang natigilan. Palapit na ang senior kay Alisa, na nakahigat nagpupumiglas ng walang kalaban-laban. Puno ng luha ang mukha ni Alisa habang tinatawag ang pangalan ni Abel ng buong lakas. Nangutya ang senior na ang dragon na ipinahiram niya kay Abel ang pinakamahirap paamuhin sa buong kwadra. Suminghal siyang siguro ay nahulog na sa kanyang kamatayan ang lalaking may mahinang klase ng mga mata. Sumigaw si Alisa gamit ang lahat ng natitirang galit sa kanyang katawan, at tinawag ito sa kung ano ba talaga siyang klaseng tao. Sinabihan siya ng senior na gumamit ng mas malambing na boses. Walang pag-aalinlangang inabot siya ng mga kamay nito. Pinagbantaan siya nito na magpakabait na lang at sumunod. Tuluyang binalot siya ng matinding takot. Wala siyang nagawa kundi umiyak at isigaw ng paulit-ulit ang pangalan ni Abel. Nang mga sandaling iyon, isang kamay ang humablot sa buhok ng senior. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Abel habang nagtatanong kung isa ba itong paglabag sa mga patakaran ng akademya. Tuminala si Alisa sa kanya at ang mga luha, sakit, at matinding takot na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng kumawala. Sa tindi ng taranta, pumiglas ng husto ang senior para makawala. Prangkang sinabi ni Abel sa kanya na isa ng pananalakay ang kanyang ginawa. Sinubukan ng senior na magpalusot gamit ang mga salita habang bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Tinuro niya si Alisa at sinabing gusto rin ito, ngunit ipinagtanggol siya ni Abel nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Hinding-hindi nito ibababa ang kanyang sarili sa isang taong tulad niya. Binasag ng mga salitang iyon ang kadiliman tulad ng isang talim ng liwanag, at umagos ng tuluyan ang kanyang mga luha. Sa matinding hiya at galit, nilabas ng senior ang kanyang mahiwagang kagamitan at umungol ng sunod-sunod na mga mura. Sumigaw siya na gagawin niyang abo silang dalawa. Isang nag-aalab na bolang apoy ang sumalpok patungo sa kanila, ngunit madali itong napalis ng malapad na pakpak ni Reinhard. Banayad na tumalon pa itaas si Abel, pinatitibay si Reinhard gamit ang isang mahika ng depensa. Umagos ang enerhiya kay Reinhard, at winasak ng isang hampas ng mga pakpak nito ang bawat pag-atake sa isang iglap. Lumapag si Abel sa likuran ng senior tulad ng isang multo. Lumingon ang senior sa sobrang taranta, pero ang kamay niya ay nakakulong na sa mahigpit at bakal na pagkakahawak ni Abel. Sumunod ang isang maikling orasyon. Ang mga rune sa bariles ng mahiwagang kagamitan ay nagdilim at nawalan ng bisa. Walang silbing kinalabit ng senior ang gatilyo. Pagkatapos, sa desperadong galit, tinawag niya ang kanyang sariling lumilipad na dragon at inutusan itong umatake. Nag-atubili sandali ang dragon na nagngangalang Holy Light bago sa pilitang umangat. Nang naghahanda na itong sumisid, ibinaba ni Reinhard ang isa nitong malaking paa ng may dumadagundong na yabag. Kumalat ang otoridad ng isang hindi nakikitang dragon, at kapwang natigilan ang senior at ang kanyang dragon. Pagkatapos ay dumating ang isang mas kahanga-hangang tanawin. Gumalaw ng kusa si Reinhard, ikinakampay ang mga naglalakihang pakpak nito. Ibinilot nito ang mga ito bilang proteksyon kay Abel, hawak siyang malapit sa ilalim. Ang babala at kamahalan sa titig nito ay nag-alis ng lahat ng pagnanais ng Holy Light na lumaban. Lumingon pa ang dragon sa sarili nitong target, at sinunggaban ang sariling amo na nagpapanik at sumisigaw. Lumipad ito nang hindi lumilingon sa likod, tuluyang tumakas sa kalangitan nang walang pakialam sa mga nagwawalang sigaw ng senior. Lumipas na ang panganib. Hindi na nakapagpigil pa si Alisa at agad na sumubsob sa mga bisig ni Abel. Habang pauwi, naupo siya sa likuran ni Reinhard at muling sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Tahimik na napabuntong hininga si Abel sa ginhawa, nagagalak na hindi tuluyang bumaon sa isipan nito ang mga nakapangingilabot na alaala. Sinamantala niya ang pagkakataon para magmasid sa paligid at tingnan kung may iba pang mga walang hiyang nagtatago sa ibaba. Biglang sumigaw si Alisa ng malakas sa kanyang tainga, humihiling na sanay huminto na lang ang oras sa pagkakataong ito. Ngunit lumipad sa ibang bagay ang isipan ni Abel, taimtim na pinag-iisipan ang salamangkang may kinalaman sa oras. Habang nakasandal si Alisa sa kanyang balikat at unti-unti nang nakakatulog, bigla na lamang itong bumulong na siya ay talagang napakagwapo. Hindi ito narinig ng malinaw ni Abel at tinanong siya kung ano yon, ngunit tanging taranta at katahimikan lang ang naging tugon niya. At patuloy silang inilipad ni Reinhard, banayad na dumadausdos sa gitna ng kulay ginto.